mismo sa'yo. Social media vlog is parang pelikula lang yan eh. Baga, influencer ako, parang pelikula lang. Entertainment. Entertainment, oh. So, Influencer ka lang, hindi ka celebrity. Alam mo ba kung ano yung celebrity status? Yung respetado at sobrang sikat. Example, Daniel Padilla. Yun ang celebrity. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, hindi ka magiging celebrity kailanman. Kasi isa kang 5,000 disrespected na influencer. To be continued. 26 minutes and 20 seconds. Guilty pleasure ko, guilty. Pagpasensyahan nyo na at ako inaabangan ko talaga tong nangyayari kay Makagago at saka kay Norman Mangusin. Guilty pleasure. May mga panahon, alam mo yung gusto mo yung regular dose ng chismis paminsan-minsan lang naman yan. As a form of entertainment para lang aware tayo sa kung ano nangyayari sa social media. Hindi ko alam kung inaabangan ninyo ito, pero ako kasi pinanonood ko itong dispute between Makagago at saka kay Norman Mangusin. Ako regular na avid viewer nila. Guilty pleasure lang ba? Okay, so tayo ay live muna tayo. Cute ni Norman Mangusin Brother, tignan mo nga sandali kung saan ako naka-live. Hindi ko makita rito Tignan mo muna dyan kung nasa Project 1M ba ako o dun sa Manlalakbay naka-live. Pa-check na lang muna ako. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Pagpasensyahan nyo na kasi naabangan ko talaga yun. Nataon ng oras ng live ko yung pag-upload alas 7 ng gabi. Hindi, pinanood ko muna ng bahagya. So maglit lang. 26 minutes na ako. Isang oras mahigit yun Parang Netflix lang Parang Netflix. Okay? So pa 6,000 hearts na. 6,000 hearts na. Grabe naman, ang bilis naman dumami ng viewers. Sandali lang. Tapos, muna ako. Pagkatapos mo dyan, brother. Wala, boss. Sa mga lakbay, hindi ko nakalive. Okay. So sa Project 1M ako naka-live. Okay, good. Suslipat tayo rito sa kabilang cellphone papunta dun sa Manlalakbay. Okay, sige. Asan na yung Yan. Okay. So, pwede na natin pagsabay nito at saka live na rin dito. Tapos, live na rin sa YouTube. Pagpasensyahan nyo na. Medyo ako na-excite lang dun sa dispute ni Makagago at saka ni Inaabangan ko kasi yun Kayo ba? Inaabangan nyo ba yun? Ako regular kong pinanonood yun Season 4 na sila ngayon. Okay, sige. Dot lang to. Dot. Okay. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Entertain muna tayo ng mga questions. Good evening, brother. Taga saan ka? Babae. Okay. Teka lang, lakas ako lang sandali. Ayan. Okay. Ano tanong mo, sister? Kuya, tanong ko lang. Naniniwala ba kayo na kapag sa destiny, kapag kahit gaano katagal, kung kayo talaga pagtatagpuin pa rin kahit dekada na ang nakalipas? Kung ang tanong mo, general perspective ng sangkatauhan, hindi Hindi ako naniniwala sa ganun Bakit po? Kasi hindi ako naniniwala na ang purpose ng tao ay magsipagjawaan at magsipag-asawahan. Kasi tingnan mo, kung ang purpose pala ng sangkatauhan ay magsipagjowa at magsipag-asawahan, sana yung mga naunang propeta, lahat sila dapat may asawa. Pero nakakuha ka ng ilang mga propeta katulad ni Kristo, walang asawa 'Di ba? Tapos katulad ni Pablo halimbawa, wala ring asawa. Kung ang purpose pala ng sangkatauhan ay magsipagjawaan at magsipag-asawa, sana lahat ng propeta may asawa. Sana ganun. Pero hindi Actually, ang sabi pa nga sa Biblia, yung walang asawa nagsusumakit sa bagay ng Panginoon. Pero yung may asawa, nagsusumakit sa bagay na kung paano siya makalulugod sa kanyang asawa. So nagkakabahagi ang isipan niya. Mahirap paniwalaan yung konsepto Mahirap paniwalaan yung konsepto ng ang purpose ng buhay para magsipag-asawa.
Pero wala naman tayong pagdududa na kapag ka ang Diyos ay nakakita sa iyo na kailangan mo talaga ng makakasama sa buhay, siya na mismo yung maglalapit sa iyo ng someone na suitable para sa iyo. Pero kailangan mauna ka munang naglilingkod muna sa Panginoon kasi hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Ang mahirap kasi niyan, yung umaasa ka sa bagay na posibleng hindi naman mangyari. Sayang ang buhay sa ganun, sister. Sayang ang buhay sa ganun. Kasi tinan mo, katulad sa akin, di ba? Ako single. Wala akong asawa, wala akong anak, wala akong kasintahan. Pero ang pinaka-bottom line sa akin, hindi naman kasi ang purpose ng buhay ko ay mag-asawa. Para sa akin, ang purpose ng buhay ko, makatulong ako sa ibang tao na maiayos din yung buhay nila. Kasi ako mismo, naayos ko na yung sarili ko. At marami pa rin sira along the way. Pero habang inaayos ko yung sarili ko, inaayos ko rin yung buhay ng ibang tao. Diba? Ganon sa akin ang buhay, makatulong sa ibang tao. Tapos somewhere along those lines, dun sa pagitan ng mga bagay na ginagawa ko, makakakilala rin ako ng someone na para sa akin. At hindi naman ako nagtataka na makakilala ako ng someone para sa akin. Kasi tinulungan ko yung ibang tao na ayusin yung buhay nila. Siyempre, di ba, may mga tao dyan na babalik sa'yo na, may kakilala ko rito, maayos yung buhay nitong isang babae na to, baka gusto mo makilala personal. Merong ganon every now and then. Sa ganong anggulo, inuuna ko na munang ayusin yung sarili ko para pag nakakilala ako ng someone na palagay kong makakasama ko sa buhay at makakatuwang sa bagay na ginagawa ko, wala ngayon akong problema. Ngayon, makakatulong siya at hindi siya liability. Ang mahirap kasi niyan, hindi mo inaayos yung sarili mo, umaasa ka lang na may babalik sa'yo, tapos kayo talaga. Puro na lang gano'n na nasa isip mo. Ang nangyayari, hindi mo na nga inaayos yung sarili mo. So, in case lang na someone ay nagkagusto sa'yo at maayos yung buhay ng tao na yun, sa kakaasa sa kung sino man na babalik sa'yo, hindi mo inayos yung sarili mo, imbis tuloy, nagkatagpo kayong dalawa, hindi, nandito ka sa ilalim, nandito siya sa ibabaw. Maayos yung mindset niya, ikaw, puro love life pa nasa isip mo. Pausad ang buhay niya, ikaw, palubog ang buhay mo. Siya maayos ang finances, ikaw isang kahig, isang tuka. Siya may ipon, ikaw wala. Siya may bahay, ikaw wala. Nangungupahan, nakikitira pa sa magulang ko sa kaliman. Siya may ayos sa sasakyan, ikaw nagko-commute. Ngayon, hindi kayo ngayon magkatagpo. Bakit? Kasi, kaaasa mo ng kaaasa sa kung sino man, anong nangyari? Natigil yung buhay mo. Imbis tuloy na umaalagwa yung buhay mo, nangyari, na-pause yung buhay mo, so nakakilala ka ngayon ng someone na talagang gustong-gusto mo talaga, ang problema, hindi kayo magkatagpo dahil nandito siya, nandito ka. Langit siya, ikay lupa. Ako, diretso, ayusin mo na lang yung sarili mo. And then eventually, someone will come along. Kasi birds of the same feather flocks together. You attract who you are. Kung sino ka, ganun din ang makukuha mo. Kaya makikita mo, yung mga bulok na tao, bulok din yung nakukuha nila. Bungangerong tao, bungangerang babae rin nakukuha nila. Sugarol na tao, sugarol din nakukuha nila. O bisyosong klase ng tao, bisyoso rin nakukuha nila. Walang narating sa buhay, wala rin narating yung nakukuha nila. Pero yung doktor, pansinin mo, kadalasan asawa, abogado. Kadalasan doktor, doktor din. Doktor, nurse. Doktor, medical tech, medtech. Doktor, basta someone na nandun din sa ganung level. Nakatapos, may lisensya, sa madalas na pagkakataon, importanteng tao sa lipunan. Yun ang mapapansin mo eh. Wala pa akong nakita sa tanang buhay ko, sa haba ng panahon na buhay ako, na abogado nag-asawa ng katulong. Wala pa akong nakitang ganun. Sa mga telenovela lang nangyayari yan, pero sa personal na buhay, sa dami ng abogadong kakilala ko, wala akong nakitang abogadong nag-asawa ng kahit na sinong walang narating sa buhay. Wala. Yun ang napansin ko sa lipunan. So ako, ang suggestion ko, kung gusto mo rin lang naman makakilala ng importanteng tao at makakasama ng importanteng tao, dapat dumating sa puntong ikaw rin mismo, inaayos mo yung sarili mo hanggang makakilala ka ng kalibel mo na, kapantay mo na. Yun. Follow-up question. Ano kuya, may tatanong po ako, personal ko po ito. Kasi po, may nanliligaw po sa akin yung narcissist ngayon. Ang kulit niya po kasi ayoko po sa kanya kaso hindi ko po alam kung paano yung proper way para bastidin siya nang hindi nasasaktan naman yung ego niya bilang lalaki. Payuhan niyo nga po ako kung ano po yung dapat. Simple. Katulad lang din ng ginagawa ng maraming babae. Huwag mong replyan, sabihin mo busy ka. Simple. O, di wala ka na ngayon sakit ng ulo. Ano na? Pag personal pong pumupunta dito, ayoko pong harapin. Paano po yung dapat kong gawin? Sabihin mo may lakad ka, may kailangan ka asikasuhin. Tapos sabihin mo kapag kailangan mo siya, tatawagan mo na lang siya. Pero hindi pwedeng pupunta nang walang abiso. Ganon. Kailangan mo kasing maging importante muna. So ibig sabihin, para maging importante ka, dapat itrato mong importante ang oras mo.
Ngayon, kung yung oras mo binibigay mo sa kung kani-kanino, anong nangyayari? Pumapasok sila sa buhay mo nang hindi mo gusto. Hindi ganun ang dapat mangyari. Dapat ikaw ang nag-iimbita sa tao na pumasok sa buhay mo. Hindi sila yung nagpepuwersa sa sarili nila na ipasok yung sarili nila sa buhay mo. Hindi dapat mangyari yung ganun. Dapat ikaw muna sa sarili mo, irespeto mo ang sarili mong oras at irespeto mo rin ang sarili mo para ikaw ang nagpapapasok ng mga taong gusto mo at hindi basta na lang pumapasok ang kung sino-sino sa buhay mo. Kuha mo yun? Opo, kuya. Unahin mo munang ayusin muna yung sarili mo. Ma-attract mo yung mga taong kaparehas at kalebel mo din. Sa mas madalas na pagkakataon, ganun. Birds of the same feather flocks together. You attract who you are. Birds of the same feather flocks together. You attract who you are. Kung sino man yung gusto mo sa buhay, maging ganun ka muna. Gusto mo ng importanteng tao na makakasama sa buhay, maging importanteng tao ka muna. Gusto mo na may maayos na buhay, yung kasama mo sa buhay, ikaw muna, ayusin mo muna yung sarili mo. Tapos habang inaayos mo yung sarili mo, umaangat ngayon ang level mo sa buhay, yung level mo umaangat, hindi yung tingin mo sa sarili mo, magkaiba yun. Yung level mo umaangat sa buhay, nagle-level up ka bilang babae, makakakuha ka rin ng someone na naka-level up din na klase ng lalaki. Ganon yun. Kuha mo? Opo. Follow-up question, go. Sa tingin mo, kuya, sa panahon namin ngayon na millennial, may nahahanap pa po bang ideal na lalaki sa dating apps or basic or... Hindi sa dating apps maganda, diretso. Wala na. Hindi maganda sa dating apps. Mas maganda sa simbahan. Gusto mo ng lugar kung saan magandang kumuha ng mapapangasawa? Sa simbahan. Magsimba ka regular. Yung mga makukuha mo dun, mga relihiyosong matitinong mga tao na hindi mataas ang body count. Pero kukuha ka sa club, kukuha ka sa dating app, kukuha ka sa kung saan sa ang mga lugar na alam mo namang yung mga tao ron, medyo wala sa hulog. Alam mo, makakakuha ka talaga ng taong wala sa hulog, tas kantot lang ang habol. Punta ka sa simbahan, yan, medyo okay-okay pa mga tao dyan, matitino pa yan. Bahala ka na kung saan simbahan yan, kaya sa Katoliko, o sa Born Again, o sa Baptist, o sa Iglesia ni Cristo, o sa Datindaan, o sa mosque ng mga Muslim. Bahala ka na. Pero mas madaling kumuha ng matinong tao galing sa simbahan kaysa matinong tao sana matino siya sa club o sa dating app. Kasi diretso, halos lahat ng pumupunta sa club, syempre di mo naman lalahatin, pero halos lahat ng pumupunta sa club o halos lahat ng nasa dating app, puro bembangan lang ang gusto. Follow-up question, go. Ito naman, kuya, base ito sa personal, pero hindi po tungkol sa akin. Sa kaibigan ko lang po, pinapatanong. Sabi nga po, ano daw po ang gagawin niya? Kasi po nalaman na yung tatay niya, yung yung pera na nilalapag sa kanila o yung pera na gamit para mapakain sila, galing pala sa illegal. Ibig sabihin po, namamakla, nagdodroga, lahat po ng illegal. Hindi niya po matanggap na sa kabila ng mahabang panahon, sa ganong paraan po pala sila nabubuhay. Ngayon po naguguluhan po siya, hindi niya po alam ano gagawin niya. Ano po kayang pwede niyang gawin, kuya? Ano po masasabi mo? Pwede siya maghanap buhay ng sarili niya. Ilang taon na ba to? Ano pa lang po siya, kuya? 16. Para kaibigan ko po na bata. Okay. Ilang taon na ba? Ako po, 29. Kapit-bahay lang po. Parang ate niya po ako. Babae din po siya. Oo. Yun po, nagtanong po siya sa akin, hindi ko naman po alam, kuya, kung ano yung proper na isasagot ko kasi masyado pong mabigat yung sitwasyon na po Kaya itinanong ko po sa inyo. Hindi naman ganun kabigat yung sitwasyon niya. Hindi naman niya sitwasyon yun Sitwasyon yun ng pamilya niya kung saan siya nandun. Hindi niya sitwasyon yun. Hindi ganun kabigat yung sitwasyon niya. Doon lang siya, sa loob ng bahay na yun, hanggang maging maayos yung buhay niya. Pag naayos na yung buhay niya, kalas na siya. Hindi naman ganun kakomplikado yun. Minor de edad pa siya. Dapat talaga nasa bahay siya ng sarili niyang magulang. O, ngayon, kung sa ano man ang hanap buhay ng magulang niya, wala na siyang pakialam dun. Ang pinaka-bottom line niyan, simple, nasusustentuhan siya ng magulang niya hanggang dumating sa punto na kaya niya na sarili niya. Hanggat hindi pa niya kaya sarili niya, wala naman siyang magagawa, kundi dun lang muna siya sa bahay kung saan siya nandun, kumain lang muna siya ng pagkain dun, kung ano man ang hanap buhay ng magulang niya, labas na siya ron. Kasi darating din man yung punto, magkakaroon siya ng sariling hanap buhay niya Diba? Kasi anong gagawin? So lalabas ngayon siya sa bahay ng magulang niya, 16 years old. Ano ngayon ang labas mo? Out of school youth. Wala ka pa masyadong malay sa mundo, hindi ka nakatapos ng pinag-aralan, tapos malaki porsyento dyan, kung babae ka man, makantot ka lang ng kung sino man, tapos maaanakan ka lang.
Malaki porsyento nun eh. Mas safe ka ngayon doon sa bahay ng magulang mo, kaya drug dealer man yan magulang mo, o pokpok yung magulang mo, mas safe ka doon. Kasi yung mga kadalasan, yung mga drug dealers at saka mga pokpok na klase ng mga magulang, mga maiingat yan sa mga anak nila. Hindi nila gustong hindi nila gustong pagdaanan ng mga anak nila, yung pinagdadaanan nila bilang mga magulang. Ganon yun. Hindi ganon kakomplikado yun. Doon lang muna siya. Relax lang muna siya doon. Huwag kasi siya nakikialam sa magulang niya. Hindi niya trabaho na pakialaman yung trabaho ng magulang niya. Ang trabaho niya, maging maayos yung buhay niya hanggang dumating sa puntong kaya niya na yung sarili niya, tapos pag tumanda na yung mga magulang niya, karguhin niya. Yun ang trabaho niya bilang tao. Follow up, go. Okay na kuya, yun po muna. Sa sunod po ulit. Ingat po kayo. Okay, sige. Thank you very much. Bye-bye. Salamat po. Mhm. Opo. Kalimutan ko na paano pinipindot to. Okay, okay, next. Mali pala yung napindot ko. Host yung napindot ko. Nag-request ako sa ibang tao na mag-host siya ng programa ko. Sana hindi niya i-confirm. Christian. Brother, good evening. Taga saan ka? Magandang gabi. Taga Muntinlupa, brother. Okay. Ano tanong mo, brother? At tanong ko lang, brother, kung naniniwala ka ba or totoo ba yung mga tarot cards tsaka yung mga hula-hula? Totoo yun. Pero yung hula, yung English nun, hindi prophecy. Yung English nun, guessing. In short, chamba-chamba. Totoo siya, na chamba-chamba. Pero kung tanong mo, kung totoo bang totoong nangyayari talaga yun, duda ko ron, brother. Kasi hindi binigay sa mga tao yung anong tawag dito? Yung kapamahalaan sa panahunan. Hindi binigay sa mga tao ang kapamahalaan sa panahunan. Tignan mo, sa dami ng mga manghuhula, hanggang ngayon hindi pa rin nila mahulaan yung winning combination sa loto. Yung wedding nga lang, ilang pirasong numero lang. Hanggang ngayon hindi pa rin mahulaan eh. Ilang piraso na lang yun. Yung easy 2 nga eh. Easy 2 na lang yun ha, easy 2. Hindi na 6 yun, hindi na 7 kung ilan man yung numero sa loto, yung grand jackpot. Easy 2 na lang ha, hindi pa mahulaan ng mahuhula eh. Kailangan pa talaga nilang manghingi ng pera galing sa mga taong hinuhulaan nila para lang magkapera sila. O ano ngayon na ibig sabihin? Hindi gumagana yan. Kasi kung gumagana yan, bakit naman kailangan mo pa ibigay ang serbisyo mo sa ibang tao kung pwede namang ikaw na lang ang tumaya ng tumaya sa loto at yumaman ng yumaman gamit yung pera sa loto? Oh, ano ba naman? Tamo, napaka-basic nun. Follow-up question, brother. Brother, yung sa sinabi naman ni Binoy tungkol sa mga kabataan na may hina daw, weak, kumbaga madali daw magpalamon sa depression. Para sa akin, para sa akin may katotohanan naman yun. Pero kung ikaw yung tatanungin ko, brother, naniniwala ka ba kay Robin? Diretso, nakadepende yun sa mga psychologist at saka sa mga psychiatrist para magsabi kung gaano karami ang kaso nun. Hindi yun kay Robin para magsabi kung gaano karami ang kaso. Pero ito naman ang napansin ko. Kasi nag-hire ako ng mga empleyado. So, syempre, sa pag-hire ng empleyado, makikita mo mindset ng mga empleyado diba? So, ang napansin ko, karamihan sa mga 25 anyos pababa, may diferensya. Syempre, di mo naman lalahatin, pero karamihan. Doon sa mga nag-a-apply sa akin, may diferensya. Isa sa mga pinakamalalaking problema nila, di nila alam kung ano ginagawa nila sa buhay. Tapos ang tataas ng tingin sa sarili, tapos ang tingin nila sa sarili nila, importanteng tao na dapat bayaran ng mahal na halaga, kahit wala naman silang kayang ipagpalit, kapalit ng mahal na presyo kung magkano man yun nasa isip nila. Iniisip nila, dapat bayaran sila above minimum 20,000, 30,000. Tapos anong kayang gawin? Wala. As in literal, healthy lang sila, ganun. Kasi syempre, bata pa sila, healthy lang sila. Walang kayang gawin. Tapos, ang daling sumuko. Tapos, lahat ipapangako sa'yo ng mga yan. Pero pag panahon na para panindigan yung pinangako nila, wala na, lagatok na. Yun na napansin ko.
Sobrang, ano nun, sobrang, alam mo yun, pungent nun. Sobra. Isa pa, Okay, brother. yung tungkol dun sa parang depressed, naging common na nga yan na term ng mga bata eh. Nalungkot lang ng konti, depressed ang tawag nila eh. Ewan ko, may mga tao kasi talaga self-diagnosis eh. Hindi naman nagpapacheck sa psychologist, hindi nagpapacheck sa psychiatrist. Tapos diniagnose lang nila yung sarili nila, depressed daw sila. Saan mo nakuha yun? Do you have a study for that? Para sabihin mong depressed ka? Alam mo ba mismo kung anong mga sintomas ng depression? Yung iba nalungkot lang, akala nila depression kagad yun eh. Kino-convert nila yung salitang lungkot papunta sa salitang depression, kaya lumalala. Yun ang napansin ko. Kino-convert yung salitang lungkot papunta sa salitang depression, tas lumalala yung mga nararamdaman nilang kalungkutan. Normal yun, na kapag bata ka talaga, nalulungkot ka talaga. Bakit? Kasi meron kang konsepto ng inggit. Tapos yung inggit na yun, lumalala, kasi nakakakita ka ng mga bata na who's doing better than you kasi mas magaling yung mga magulang nila kaysa sa'yo. Tapos ito pa, worse, social media. Selective posting ng social media. Ang pinapost lang sa social media, flashy, beautiful, glamorous. Pero yung araw-araw, syempre, di naman po-post social media yun eh. No, kumakain kami tuyo. Ganun. Kumakain kami daing. Popost pa ba naman namin sa social media kumakain kami tuyo, kumakain kami daing? Syempre, popost mo, kumakain kami ng normal na pagkain. Ng pagkain ako, ano man yung pagkain dito, gulay-gulay, ganun. O, tapos pag halimbawa, lalabas ka ngayon, syempre, popost mo, kumakain kami steak, travel, pasyal, ikot-ikot, pat ng Boracay, o, tapos dun sa, glass na, parang itsurang glass na kayak, o, higa-higa ka doon, tapos naka-two-piece ka pa doon. O, so, syempre, dahil yung ibang mga kabataan, wala silang pera para sa ganung bagay, tapos yung magulang nila, mahirap lang. O, ngayon, ano nangyayari tuloy ngayon? Nagkakaroon sila parang pakiramdam nila na utang na dapat, I could have been that person. Dapat ako yun. Ako dapat yun. Ako dapat yung nakahiga doon sa glass na kayak na ganyan. Ako dapat yung kumakain ng masarap na pagkain. Bakit? Question mark, bakit? Tapos, ang sagot nila doon, kasi hindi kasi ako napapakain ng magulang ko sa ganun eh. Okay, tapos hindi ka napapakain ng magulang mo sa ganun, bakit mo kayo kailangan kumain sa ganun? Hindi naman nila sinasagot yung tanong na yun. Ang sinasagot lang nila, dapat ganito ginagawa para sa akin. Dapat ganito para sa akin. Para sa akin. So parang ang labas, yung pagganda ng buhay mo, bilang tao, bilang kabataan, nakadepende pala sa magulang mo, sa external force. Tapos wala ka dapat gawin at dapat ibigay na lang sa'yo lahat. Ganon lumalabas ngayon. O tapos ngayon, syempre, dahil selective posting yung nakapost dyan, maiinggit ka ngayon sa mga nasa paligid mo kasi ginagawa para sa kanila ng mga magulang nila yun eh. Or worse, ito hindi nyo alam mga kabataan. Hindi nyo lang alam, yung iba sa kanila binebenta pepe nila. Kapalit ng pera. Kapalit ng mga experiences na yun. Gusto mo magbenta ng pepe mo? Bahala ka sa buhay mo. Pero I don't think it's a good idea na ibenta mo yung pepe mo. Bakit? Kasi ang ultimate niyan, hindi ka magkakaroon ng matinong asawa kapag ganyan, benta ng pepe mo. Yun ang ultimate niyan eh. Masisira buhay mo dyan pag binenta mo pepe mo eh. Kapalit ng experience, kapalit ng pera. Mas pati ulo mo, masisira din dyan. Nakakasira ng ulo yan. Too much too soon. Yung iba, hindi na kino-consider yun. Basta nakakita sila ng tao sa social media na nakahiga sa glass kayak, tapos namamasyal, naglalamyada, naka-two-piece, dapat sila yun. Kumakain sa mga mamahaling restaurant, dapat sila yun. Dapat ginagawa sa akin ng magulang ko yan, dapat ginagawa sa akin ng mga tao yan, dapat ginagawa sa akin ng jowa ko yan, bla bla, etc. Yan ang isa sa mga causes na napansin ko. Yan yung isa sa mga causes na napansin ko ng depression sa mga kabataan. Kinukumpara nila yung buhay nila sa social media. Hindi ngayon nakabuti. Tapos meron pang self-diagnosis na tinatawag na nakabasa lang sila ng depression. Akala nila sila na yun. Kakabit na agad nila sa sarili nila yun. Mga kabataan, alam nyo, kung ang pakiramdaman, you are welcome na makaramdam. Pero optional yan kung magdaramdam ka. Ako diretso, trabahuhin mo na lang yung buhay mo. Mag-aaral ka na mabuti. Yung sinasabi ng magulang mo, mag-aaral ka na mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. Totoo yun. Para mabili mo lahat ng gusto mo pagtanda mo. Ganon yun. Huwag ka na umasa sa kahit na sino, walang sasagip sa'yo. Diretsahan, walang sasagip sa'yo. Sagipin mo sarili mo. Mag-aaral ka na mabuti, talinuhan mo ng gusto sa sarili mo, magtapos ka ng kolehiyo, tapos tsaka ka ngayon bumira ng trabaho, magpapromote ka sa trabaho, magparami ka ng pera mo, ayusin mo ang katawan mo, ayusin mo ang kalusugan mo, ayusin mo ang espiritu mo, ultimately, magkakaroon ka ng maayos na buhay, somewhere around 30-ish. Somewhere around 30 years old, magkakaroon ka ng maayos na buhay. Kasi inayos mo yung sarili mo, walang masasagip sa'yo. Wala. Hindi ka sasagipin ng poging siraulong lalaki na nakaputing t-shirt na may tattoo rito na mabango. Hindi ka sasagipin yan. Lalo ka pa lulunurin niya, kakatuting ka lang. Diretsahan lang. Follow-up question, go. Brother, may tanong pa ako na bakit yung mga tao hindi
sila, tawag dito, hindi nila nire-respeto yung opinion ng ibang tao. Kumbaga, gusto lang nila pakinggan yung sariling opinion nila. Like for example, may nagbato ng opinion, tapos kapag hindi sila agree dun sa opinion ng isang tao na yun, eh, kung ano-ano yung sasabihin nila, kesyo mababa IQ, maliit yung ano, Ako nga, ito nga, nababasa ko nga eh. Sabi nitong isa, tawa-tawa pa siya. Si talagang dope man. Dope man daw siya, dope man. Pero walang pumapansin sa kanya. Yan, sige, bibigyan kitang pansin. Sabi niya, kasi Bisaya kayong dalawa. May issue ka ba sa mga Bisaya? O racist ka lang talaga, hindi mo alam kung paano manlait ng tao sa tamang paraan. Kaya ginagawa mo, kinukuha mo ngayon yung mga taga-Bisayas, tapos ginagawa mong paraan ng panglalait, yung panganinirahan nila sa Bisayas at pagiging mga Bisaya nila, para magsubok na baka sakaling malait mo ko sa pamamagitan ng pagsasabing Bisaya ako. Kung aminin kong Bisaya ako, ano naman? 'Di ba? May mga ganyang klase ng tao, bobo lang talaga eh. Ang nanay ko kasi Waray eh. Tapos yung pamilya nila nakatira sa Visayas. So technically, if you put technicality, yung nanay ko, Waray siya, pero Bisaya din at the same time kasi crossbreed siya ng Bisaya at ng Waray. Ano naman kung Bisaya ang nanay ko? 'Di ba? At ano rin naman kung Bisaya ako? Is that an issue for you? Yan, ngayon, paano na ngayon? Di wala ka na ngayon pang insulto pag inamin na ngayon ng tao na Bisaya talaga siya. Wala ka nang pang insulto. Tapos na. Tapos ang boxing. Durog ka ngayon. Ano pa ngayon ipanlalait mo sa akin? Wala ka nang pang insulto kasi tinawag mo akong Bisaya, Bisaya naman talaga ako. Paano ngayon? 'Di ba? Tingnan mo ang sagot niya, tingnan mo. Ha, ang babaw naman. Alam mo sa Biblia, ang nababasa ko yung mga tawa ng tawa, mga mangmang yan eh. Yung wala naman nakakatawa, tapos tawa ng tawa. Pupusta nga ako sa'yo, hindi naman tumatawa to eh, habang nagtatype siya ng ganyan, ha, sobrang daming ha. Hindi siya tumatawa habang nagtatype siya ng ganyan. So siya mismo sa sarili niya, nalilito siya sa sarili niyang emosyon. Habang nagtatype ka, seryoso ka, hindi ka naman tumatawa. Pero yung tinatype mo, ha. Paano na ngayon? Yan ba talaga dope man? Wala kang pumapansin sa'yo eh. Yung ganyang klase ng mga tao, walang pumapansin sa'yo. Pinagtatakpan mismo brother. Tsaka pinagtatakpan na lang nila yung sarili nilang lungkot sa pamamagitan ng haha. Oo. Kasi yung tunay na buhay talaga ng mga yan, talagang miserable talaga. Miserable yung buhay ng mga ganyan. Kasi tinan mo kung hindi miserable yung buhay mo at napakasarap ng buhay mo, wala kang oras para dito sa live ko. You are living the best life na baka nagta-travel ka sa kung saan lugar. Pero pag on mo, nakita mo yung mukha ko, naburat ka sa mukha ko, tapos nakita mo 320 yung nanonood dito sa TikTok ko. Tapos hundreds yung nanonood sa Facebook live ko. Tapos YouTube, isipin mo ang YouTube, napakahirap ko muna ng viewers dyan. Mga YouTube, kaway muna kayo dyan. 140 nanonood sa akin sa YouTube, Tama mo? Isipin mo kung gaano karaming tao ngayon yung nanonood sa akin. Halos kulang 1,000 tao yan. Talaga mabuburat ka talaga. Kasi isipin mo, sino ba naman ako? Hindi mo kilala. Isang taong hindi mo kilala pero ang daming nanonood. Samantalang sa'yo, kilala mo sarili mo, walang nanonood sa'yo. Pagka ganyan talaga, lalamunin ka talaga ng inggit. Tingnan mo, hindi na siya nag-comment ulit. Hindi na siya nag-comment ulit. Wala na, Hindi na nag-comment ulit. Nilamon na ng inggit. Mahal ka ng tao, brother. Salamat, Mahal ka ng tao, brother. Salamat, na-appreciate ko. Thank you very much. Hindi naman ako importante tao. Tulad ko, brother, 3 taon na akong nakapollow sa'yo sa TikTok, sa Facebook. Pati yung Project 1M, sinusubaybayan ko rin. Salamat, brother. Sana marami ka nang natutunan. Pati Follow-up question, bro. Brother, yung Manlalakbay, nakapollow din ako doon. Pati yung Philippine Hope, yung ginawa Philippine mong naglibot ka sa buong Pilipinas. Wala pa nga, hindi pa nga eh. Northern Luzon pa lang yung nalilibot ko. Pero nakabalik na ako. Northern Luzon. Ayan. Tapos, biyahe ulit tayo susunod na pagkakataon. Hindi muna ngayon, pero Zoom meeting ako ngayon. So, naglalakbay ako na via Zoom meeting. Brother, may tanong pala ako, brother. Kamusta na pala yung mga kakompetensya nyo? Okay na ba kayo? Ayos na. Nag-event nga kami nito nakaraan eh. Kahapon, February 14. Nagpa-concert kami lahat. Okay na kami. Ayos na. Ano lang talaga, it's just a matter of nalulugi lang sila. Tas yung usual na instinct ng tao, ang tao kasi kapag miserable ang buhay, naghahanap ng damay. Syempre, nung mga panahon na yun, nung mga panahon na bear months, yung mula June kasi hanggang January, matumal talaga dyan sa Domsa. So, syempre, naintindihan mo na yung haba ng panahon, baka naiipit na sila sa bills nila, ganun. Naintindihan ko naman yun.
Naintindihan ko yun. Understood na yun para sa isang, alam mo yun, sa isang taong matanda na masyado katulad ko, naiintindihan ko na yun. Naiipit lang sila sa bills tapos miserable ng kapiraso yung buhay. Kasi syempre, walang pambayad eh. Hindi naman nila kasalanan yun dahil yung merkado talaga in general, talagang napakapangit lang talaga ng merkado. Kaya nga tingnan nyo, namasyal ako nung panahon ng December. Kasi, yan kasing DOMSA, as much as yung ibang mga lugar, pumapaldo pag December, ditong DOMSA, hindi masyadong kumikita yung DOMSA na yan kapag ka December. Kasi, kanya-kanyang panahunan lang talaga eh. Sa mundo ng pagkain, hindi masyadong maganda ang mundo ng pagkain kapag ka December. Maganda dyan, mga parang bazar-bazar, ganun, yan maganda. Pero yung mga regular na pwesto mismo, hindi masyadong kagandahan yan kapag ka panahon ng December. Yung mga pa-deliver yan, pwede pa yan kahit paano. Pero itong DOMSA, talagang matumal lang talaga dyan sa panahon ng December. Ngayon, ang kalakasan dyan, bandang February 14. Kaya nakita nyo, kung nanood kayo ng post ko kahapon, sobrang daming tao rin sa DOMSA kahapon, di ba? Hindi mahulugang karayom, ang dami talagang tao. Ngayon, syempre, eto na ngayon yung panahon para pumaldo na. Ako naman, naintindihan ko naman, sa panahon ng kalugihan, nabibigatan sila. So, ang normal naman kasi talaga sa tao, in case lang hindi nyo alam ang regular psychology sa tao, pag ang tao nagiging parang, alam mo yun, miserable yung sitwasyon, hindi naman yung buhay. Pero yung sitwasyon, naghahanap ng damay. Tapos naghahanap, sino ba pwede nating sisihin? Wala namang ibang masisi kasi yung tindahan ko talaga yung regular na tinatao talaga eh. Ano nangyari? Pakiramdam ko, kasalanan ko tuloy. Yun nga yung pinaramdam nila sa akin, kasalanan ko. Pero naiintindihan ko na yun, understood na yun. Kasi naghahanap lang sila ng masisisi dun sa panahong miserable. Okay na, ayos na. Ngayon, malakas na uli, syempre, kanya-kanyang buhay na uli kami, tas tulungan na uli. Gano'n. Kaya binablog ko yung mga tindahan nila para matulungan din sila. Follow up, bro. Kumbaga nadala lang sila ng emosyon, no, brother? Understood naman yun. Wala naman silang sinaktan eh. In fairness naman sa kanila. Wala silang sinaktan. May mga pinagbantaan lang nasasaktan. Pero wala naman talaga silang ginawa talaga bukod sa verbalan. Okay lang yun kung verbalan lang. Ganon-ganon lang naman yun. Wala naman, kumbaga wala namang nasirang reputasyon eh. Kung naglabas sila ng kung anumang baho ko, kasi lahat naman ng tao may kanya-kanyang baho eh. Baka sa ganun, sampahan ko ng kaso. Pero verbalan lang naman, tapos empleyado ko lang naman yung, alam mo yun, yung sinabihan nila ng kung ano man. Kasi pagkakamali din naman ng empleyado ko, I think that's okay. Mapapalampas na yun, hindi lahat ng bagay kailangan palakihin pa. Pagka lahat ng bagay pinalalaki natin, puta mapupuno ng istorbo buhay natin. Mapupuno ng istorbo ang buhay. Magpalampas lang kayo. Kung ano man yung mga ginagawang di maganda ng mga tao, as long as hindi malaki damage sa'yo, sige lang, palampasin nyo lang ng palampasin. Okay lang yan, walang problema dyan. Ganun lang yun. Follow up, go. Mismo. Eto, ano na to, brother, huling tanong ko na to Sige, ngayong go. gabi. Ang huling tanong ko kailan matatanggap ng tao yung katotohanan na hindi sila masasaktan? Parang kailan sila makakatanggap ng katotohanan na hindi sila maapektuhan, di sila masasaktan, ganun. Pag naintindihan mo na hindi sa'yo umiikot ang buong universe, then you're just a tiny speck in the vastness of the universe, and there are truths that will contradict your personal belief system. Pag naintindihan na natin na hindi sa atin umiikot ang buong universo, ang buong mundo, at tayo mga pawns and partakers lang in this life, you will understand, alam mo, magbubukas yan ng maraming pintuan ng karunungan sa'yo. Doon ko naintindihan na ako living vessel. Ordinaryong taong bayan, hindi ako importanteng tao. The sooner na maintindihan ko na hindi ako importante at hindi ako unique at hindi ako special, and I'm just one of so many people in this world, na hindi ko na ginawang importante ang sarili ko at ang ginawa ko, ginawa kong importante yung ibang tao sa pamamagitan ng paggawa kong importante sa sarili ko para mapakinabangan ako ng ibang tao. Tsaka ngayon bumukas yung isip ko sa sobrang daming bagay na ngayon naiintindihan ko na hindi ko dati naiintindihan ng mga panahong bata pa ako. Parang si Dopeman, yung mga ganyang klase ng tao, sa kanila umiikot sarili nila Sa kanila sa sarili nila umiikot yung buhay nila. Tapos yung akala nila, ang buong mundo, umiikot sa kanila. Kaya tignan mo, ang ginagawa lang niya, puro panlalait lang. Kasi pag hindi niya gusto, gagawin niya, panlalait siya. Hindi naman niya kayang tutulan yung mga sinasabi ko Pag hindi mo kayang tutulan yung sinasabi ko, manlalait ka na lang talaga. Wala kang choice. Kailangan mo ngayon ma-personal. Ang tawag dyan, ad hominem. Yung konsepto ng ad hominem, hindi mo na kinokonsidera kung ano yung ipinupunto. Inilalait mo na lang yung tao. Wala siyang pakialam sa kahit na ano pa sabihin ko. Ang importante lang sa kanya, basta malait lang ako personal. Personalan lumaban to
Ganon kahina ang ulo ng mga tao na mga emosyonal. Yung mga emosyonal na klase ng mga tao na mahina ang kokote, personalan lang ang laban nila. Personalan. So, hindi na importante yung argumento mo, hindi na rin importante kahit ano pang sasabihin mo. Ang importante, basta lalaitin ko yung buong pagkatao mo, wala akong pakialam sa sasabihin mo. Yan, mga ganyan, katulad ni Dope Man. Feeling niya, dope yung ginagawa niya. Yun ang feeling mo. Madali naman kasi mag-feeling ng kahit ano eh. Pwede ka nga mag-feeling na parang superhero ka eh, parang si FLM eh. Oo, di ba? Walang problema. Mag-feeling ka ng kahit na ano. Pero at the end of the day, mas masarap ang buhay ko kesa sa'yo, Dope Man. Follow-up question, brother. Mismo, brother. Ayan, gusto mong personalan eh, di ba? Sige, personalin kita. Na may natutunan ako doon yung ad hominem ba tawag? Ad hominem yun, di ba, brother? Ad hominem. Google mo, maganda yun. Ad hominem. Ayan, tinan mo. Ayan naman, bumira na naman siya ng tawa-tawa niya. Tawa-tawa niya yan eh. Ayan, mahilig siya sa ganyan, tawa-tawa. So, ang mapapansin mo, ito pinaka-common. Sobrang common ito. Ito, sobrang common ito. Kapag ka ang tao, mahina ang ulo, mahilig silang manlait, tapos sasabayan nila ng tawa. Alam mong mahina ang ulo ng tao kapag ka nanlalait siya, kasabay nun pagtatawa. Tapos yung panlalait niya, personal. Hindi argumentative. Wala dun sa argumento, wala sa pinupunto. Puro personal lang, sasabayan niya ng tawa. Alam mo, mahina ulo ng ganong klaseng tao. Madalas yan, they're just living a worse type of life. Ang pangit ng buhay nila in general. Yan yung mga kadalasan, mga walang kwentang tao eh. Basura lang ng lipunan yan sa mas madalas na pagkakataon eh. Maliban na lang, sila na mismo mag-recycle sa sarili nila. Eh sa madalas na pagkakataon, yung mismong paraan nga kung paano nila i-recycle at ayusin sarili ng buhay, di nila alam eh. Hindi nila alam yun. Tapos, walang magtuturo sa kanila kasi walang may kapasidad magturo sa kanila. Ang dahilan kasi wala silang tatanggapin na kahit na ano. Kasi pakiramdam nila, sila lang ang tama at wala nang ibang tama sa buong universe. Kahit si Lord mali pagka itong mga tao kausap mo. Follow up, go. Okay na ako doon, brother. Maraming salamat. Okay, sige. Thank you very much. Maraming salamat, brother. 3 years na. Ayan o, alam mo na, bata ito. Alam mo, bata ito. Ayan o. Yung salitang ya, ang gumagamit niya puro bata, puro Gen Z. Asuhin mo ya. Ayan o, alam mo na. Alam mo na. Alam mo na, bata ito. So, pagbibigyan na lang kita, Dope Man, pagbibigyan na lang kita. At the end of the day, uulitin ko, mas masarap ang buhay ko kaysa sa buhay mo. Okay, sige. Follow up, baka meron ka pa. Brother, salamat. Okay, bye-bye. Okay na ako doon, brother. Thank you. God. Yun, naputol kita, sorry. Okay, sige, next Grabe ang haba ng listahan, no? 21. Yung gustong magtanong. Parang masyado nata ako matagal na, no? Brother, good evening. Taga saan ka? Hello. Wala akong tanong. Kahit tuntungan lang ako. Lagi ako nakikinig sa'yo. Araw-araw. Gusto mo rin bang manlait kay Dope Man? Masaya-saya. Mabilisan to. Marami tanong iba eh. Thank you talaga dahil inap mo ako. Tuloy lang kita. So, ang galing-galing mo. Sobrang galing mo. Mag-ingat ka lagi. Yung kamatay mo, wala tayo yun. Darating din yun. Oo nga eh. Hina-enjoy ko lang itong buhay na to. Buta, wala eh. Ang tagal eh. Ang tagal talaga eh. Thank you very much, brother. Yun lang. Tagalas-miyas ako. Ingat. Thank you. Salamat, brother ah. Bye. Okay. Cute. Walang ganyan si Dope Man, ano? Wala siyang mga taong natulungan sa buhay niya. Sobrang miserableng klase ng buhay nun na wala ka man lang natulungan na kahit na sino sa buhay mo. Tapos ginagawa mo, naghahatak ka ng tao pababa. Alam mo, ang buhay hatakan lang yan. Maturuan ko lang kayo. Dali lang, brother. Mabilis lang to. Ang buhay, hatakan yan, hatakan. Ngayon, kailangan mong i-audit yung sarili mo kung ikaw ba humahatak ka pataas o humahatak ka pababa. Ang buhay, hatakan lang yan. Make sure na humahatak ka pataas, hindi pababa. Kasi pag humahatak ka pababa, magiging miserable talaga ang buhay mo at mananatili kang miserable habang buhay. Yan ang buhay ng mga marareklamong klase ng tao. Marareklamong klase ng tao, ang ginagawa niya, puro reklamo, hahatak sila pababa. Whereas yung mga ibang tao na humahatak pataas, na gustong matuto kapwa-tao nila, yun ngayon ang masarap ang buhay. Yan masarap ang buhay kasi hahatakin din sila ng ibang tao pataas eh. Go, brother, question. At taga saan ka pala muna? Philippines. Okay, sige. Secret. Sige. How do you Sabi see the Christian, mahal ka namin, Boss G. Salamat Christian. How Sige. do you see the word, sir?
Ano ibig mo sabihin? Bigyan mo ako konting detalye See pa. the world. Anong perspective mo sa mga bagay-bagay? How do you see the world? Masyadong malawak yung tanong mo eh. Sabi ng MIT, ako naman nagre-rely lang sa sinabi ng maraming iba't ibang mga tao, mga institusyon at iba't ibang mga bagay. So ngayon, marami rin ako mga na-experience sa buhay. Marami rin naman ako mga tangahan, marami akong tamang ginawa, marami akong kabobohan, marami akong kaistupiduhan, pero marami rin namang mga bagay na ginawa ko na gumana sa buhay na to. Marami rin ako nakitang mga taong bumagsak, marami rin ako nakitang mga taong umarangkada, tapos marami rin akong nakitang patterns dito sa buong mundo na to, sa mundo, sa buhay ng mga tao in general. Ngayon, ang isa sa mga pinaka-common denominator ng halos lahat ng mga taong umaalagwa, kung pag-alagwa pag-uusapan natin, hindi sila marereklamo, ginagawa nila ng paraan yung buhay nila, masipag sila, tinatalinuhan nila ng gusto, tinatrabaho nila ang gusto buhay nila, tapos nag-iipon sila ng karunungan, ng pera, at ng lahat ng bagay na kailangan ipunin sa buhay nila para maging maayos yung buhay nila. Ang common denominator naman ng mga taong palubog ang buhay, marereklamo, hindi sila marunong gumawa ng opportunity para sa sarili nila, hindi sila naghahanap ng opportunity, ang hinahanap nila reklamo at kung paano maghahatak sa mga tao pababa at kung paano maninira sa buhay ng ibang tao na mga umaalagwa, na mga gustong umangat ang buhay, na ang oras nila inilalaan nila para humatak ng tao pababa. Yan ang mga common denominators na napansin ko tungkol sa buhay ng tao in general. Follow-up question, brother. Totoo ba yung karma? Hindi ako naniniwala sa karma primarily kasi yung general belief system ko nanggaling sa Middle East. Either Quran o Biblia yung pinagbabasihan ko. Meron namang mga bagay na nagme-make sense. Yung karma, yung konsepto ng karma, nagme-make sense naman yun. Pero hindi ako naniniwala sa konsepto ng karma in general kasi ang konsepto ng karma, pag may ginawa kang mabuti, mabuti rin babalik sa'yo. Pag may ginawa kang masama, masama rin babalik sa'yo. Pero maraming ginawa ang mga tao sa mundo na to ng mga masasamang mga bagay na walang justice na nakuha yung mga taong ginawa nila ng masama. At may mga tao, ginagawan tuloy-tuloy ng masamang bagay, yung isang pirasong taong hindi naman masama ang gawain sa buhay, yung mga parang fixed marriage na na-stuck na ron, yung mga mag-asawa na yung lalaki ay nambubugbog ng asawa kahit yung babae, mahal na mahal talaga siya, yung mga ganun, wala ka makitang justice dun eh. Sa ganung angulo, hindi ako naniniwala talaga sa karma, kasi para masabi mo ngayon na totoo yung karma, ang mangyayari tuloy ngayon, sa lahat ng mga injustices na nangyayari sa buhay, kailangan mo ngayong ikabit dun yung konsepto ng reincarnation. Kasi yung mga tao na hindi nabigyan ng justice sa lahat ng kapihan na dinanas nila, at saka yung mga taong gumawa ng kalokohan at katarantaduhan, at saka yung mga taong gumawa ng kabutihan sa mga taong masama ang ugali sa kanila, na masama ang ibinalik sa kanila, hindi nagtutugma rito sa mundo eh. So wala ka ngayon choice, kailangan mo ngayon isama yung konsepto ng reincarnation. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako naniniwala sa konsepto ng karma. Kasi ang karma hindi galing sa Middle East. Ang karma galing somewhere around Asia, pero hindi sa Middle East Asia. Galing yan sa galing sa Buddhism at saka sa Shintoism, kung di ako nagkakamali. Follow-up question, brother. Stance on divorce and abortion. Dati, hindi ako sumasang-ayon sa divorce. Dati. Pero paglipas ng panahon, wala naman kasing wala akong makitang sense dun sa, naniniwala ako ron sa konsepto na ang pinagsama ng Diyos, wag papaghiwalayan ng tao. Naniniwala ako dun. Pero hindi ako naniniwala na lahat na lang ng tao pinapagsama ng Diyos dahil lang kinasal. Ngayon, may mga tao, sila lang sa mga sarili nila na nagsipagdesisyon sa mga sarili nila na magsipag-asawa ng kung sino mang naging perwisyo na lang sa buhay nila paglipas ng panahon at hindi na ngayon masaya dun sa pagsasama, pero hindi naman magandang basihan ang saya para manatiling magkasama habang buhay. Pero hindi na rin make sense yung pagsasama nila kasi may mga tao nananakit na talaga ng damdamin at may mga tao physical na nananakit pa. Sa ganung anggulo, palagay ko dapat talagang payagan ang diborsyo sa Pilipinas. Dati hindi ako sumasang-ayon sa diborsyo. Pagka nakapang-asawa ka na sira ulo, dapat mas stuck na lang sa'yo yan habang buhay para wag na makapang-asawa ng ibang tao. Ganun ang argumento ko dati. Pero na-realize ko rin at the same time na ang mas importanteng buhay hindi yung buhay ng mga taong sira ang ulo, mas importante yung buhay ng mga matitino na na-stuck sa loob ng pangit na klase ng pagsasama. Yun ang na-realize ko. So ngayon, pumapayag na ako, sumasang-ayon na ako sa diborsyo. Tungkol naman sa abortion, hindi ako sumasang-ayon sa abortion kasi pagpatay ng buhay yan eh. Pagpatay ng buhay na nasa sinapupunan na tao yung buhay na yun. Hindi bale sana kung hayop yan at kakainin mo at okay lang na pagkain yung hayop na yan. Okay lang, ayos lang yun. Pero pagpatay ng buhay,
para lang, dahil lang sa, alam mo yun, nakipagkantutan ka sa kung sino man, tas nag-enjoy ka sa pakikipagkantutan, tas ayaw mong panindigan yung obligasyon ngayon, gusto mong pumatay ng tao. Hindi ako naniniwala sa ganun. Okay lang siguro yung ectopic pregnancy, na buhay sa labas ng, sa labas ng ovaryo yung bata. Obviously, hindi rin naman mananatiling buhay yun at mamamatay pa yung nanay at mamamatay din yung bata at the same time. So, sa ganung angulo, because of medical reason, I think it's okay. Okay lang yung abortion. Pero pagka nakipagkatutan ka, tapos nag-enjoy ka, tapos nasarapan ka, tapos nabuntis ka, putang ina mo, panindigan mo yan, boba. Yun. Follow-up question. Terchi, may follow-up question pa ako. Okay. Possible ba na magkaroon ng dictator? Mas malala siya kay Ferdinand Marcos. Dito sa Pilipinas, malabo na. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas, malabo na. Kasi sa mahabang panahon, hindi naman na tinatanggap ang dictatorship eh. At nakakalusot lang yan dictatorship. In case lang hindi nyo alam, nakakalusot lang ang dictatorship. Dahil siguro, dahil walang internet, ganun. Kaya lang naman nakakalusot yan dahil hindi alam ng mga taong nasa loob pala sila ng dictatorship eh. Tapos, nananatili ang dictatorship dahil na-stuck na sila ron. Parang katulad halimbawa sa North Korea. Nung nagsimula ang North Korea, di naman nila na under dictatorship sila eh. Diba? Tapos paglipas ng panahon, na-stuck na sila ron. Hanggang ngayon, stuck pa rin sila dun. Tapos lahat ngayon ng mga nakapalibot sa kanila, under the control of a dictator. Kaya hindi sila makapalag kasi masyado nang malaki yung kapangyarihan ng dictator na yun. Yan ngayon ang nangyari. Pero sa Pilipinas, malabo na yung konsepto ng dictatorship. Sinusubukan nga ni ewan ko maring mali ako rito, don't quote me on this pero mukhang sinusubukan ni Marcos na magkaroon ulit ng dictatorship dito sa Pilipinas eh. Kung di nyo nahalata, lahat ng kalaban niya, dinidispatch siya. Hindi pinapatay, pero kung ano-anong pinagagawa sa mga kalaban nila, tinan mo, katulad nun, dinisarmahan nila yung pamilya Duterte. Hindi ba halata? Anong nangyari? Kibuloy, binirahan. Ayos, okay. Solve. Nakuha nila talaga si Kibuloy. Syempre, diba, isa sa mga kapangyarihan ni Duterte yan si Kibuloy. Si Bato, ngayon, meron na ring parang warrant of arrest yata internationally. Tapos si Duterte, pinatapon nila sa Hague. Tapos si Sara Duterte, gumagawa sila ng paraan para mawala sa pagka-vice presidente. Ano nangyayari? Diba, dinidispatchan nila yung kakompetensya nila. Duterte lang naman ang pinakamalaking kakompetensya nila eh. Siguro, kung matino ang presidency ng Marcos at talagang sobrang tindi at sobrang galing talaga, siguro baka okay lang yun. Baka. Pero ang problema, marami ring problema dun sa loob ng bakuran nila eh. Katulad nung kay pinsan niya, si Romualdez. Diba? Alam mo naman, problematic yan. Yung sinasabi pa ni Saldico na nasa ibang bansa na siya ngayon. Alam mo, problematic din yan. So alam mo, maraming problema rin sa loob ng bakuran nila Marcos. Parehas lang naman, sa loob ng bakuran ng mga Duterte, may mga problema. Sa loob ng bakuran ng mga Marcos, may mga problema rin. Pero I don't think it's a good idea para i-dispatcha mo ang kakompetensya mo. Hayaan mo lang dyan, tas pagalingan na lang kayo. Ganun magandang politika. Hindi mo gustong sirain yung kalaban mo, ang gusto mo lang, manalo sa pinakamagaling na paraan. Yun ang magandang politika. Follow-up question, brother. Meron pa ang follow-up question. Thoughts on, medical cannabis? Wala ako masyadong pakialam dun eh. Diretso, wala ako masyadong pakialam dun eh. Okay lang siguro yan for medical purpose, pero kung leisure yan, tangina, maraming magbabanggaan sa kalsada. Oo, maraming magbabanggaan sa kalsada, surefire yan. Kasi tignan mo nga ngayon, di ba? Ngayon pa lang na yung alcohol pa lang ang meron pagdating ng madaling araw, kaliwat kanan ng banggaan eh. Pag cannabis pa kaya, mas mabagal ang reflex mo kapag ka nakaka-cannabis ka. Ayun, follow up, go. Yung Epstein, ba't may mga ganong tao? May mga dark psychology sila. May Lagi dark naman, side, brother. Sa Machiavellian, lahat ng personality. civilization laging merong ganun. Sa lahat ng civilization laging merong ganun. In case lang hindi nyo alam. Sa Egyptian Empire merong ganyan na kumukuha sila ng mga babae, ganun, tapos kinakantot nila, ganun, tapos ginagawa palaruan, playground ng mga powerful individuals ang katawan ng mga babae. Totoo naman, lagi namang may ganyan. Wala namang bago, lagi namang may ganyan. Sa lahat ng civilization laging may ganyan. Ba't nagiging ganun sila? Too much power corrupts. Too much power corrupts. Great power comes with great responsibility. Pero great power comes with great privileges as well. Yun. Bakit nagiging ganun sila? Kasi ganun naman talaga sila in the first place. Lumawak lang ng husto yung pagiging ganun nila nung dumami ang pera at dumami ang kapangyarihan.
Yan kasi pagkakaroon ng kapangyarihan, ang pagkakaroon ng pera, it amplifies who you are. And if you do not deploy triple, quadruple, 10 times the level of humility, you will be corrupted. Yun nga yung dahilan kung bakit lagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi ako importanteng tao. Sa pandinig ninyong lahat, at paulit-ulit ako dyan, hindi ako importanteng tao, hindi ako importanteng tao, hindi ako importanteng tao. Ulitin ko, ano ko? Hindi importanteng tao. Bakit? Kasi the sooner na isipin kong importanteng tao na ako, brother, hindi mo alam kung ano-ano mga nasa inbox ko at kung ano-ano mga privileges na meron sa akin bilang influencer. Influencer pa lang ako niyan. Vlogger pa lang ako niyan. Pero isipin mo kung gaano karami ang pwedeng mangyari na klase ng kagaguhan under my watch or under the watch of any influential individual. Lalo na pag meron siyang kapangyarihan, meron siyang pera, meron pa siyang political power, tapos sama mo pa sikat na sikat siya. Isipin mo ngayon kung anong klaseng kagaguhan ang pwedeng gawin ng mga ganyang klase ng tao. Kaya ngayon, ako ngayon, paulit-ulit sa sarili ko. And it is me reminding myself in public na hindi ako importanteng tao. Nire-remind ko yung sarili ko in private, pero nire-remind ko rin yung sarili ko in public. Ako yun, ini-impose ko sa sarili ko na ipaalala sa sarili ko sa pandinig ng mga tao at sa sarili kong isipan na hindi ako importanteng tao. Kasi hindi birong kapangyarihan ang maging influencer ka. In case lang na hindi nyo alam, hindi birong kapangyarihan ang maging influencer ka. Nakaka-impluensya ka sa mga desisyon at sa buhay ng mga kapwa-tao mo na hindi naiintindihan ng maraming mga vlogger. Kaya yung impluensya nila, ginagamit nila sa katarantaduhan. Yun. Kaya nakikita nyo, may nagpo-promote ng sugal, kaliwat kanan. May nagpo-promote na kalug-kalug ng suso, tuwad-tuwad, kaliwat kanan. May nagpo-promote na barel-barel, may nagpo-promote pa nga cannabis, may nagpo-promote pa na shabu. Kung di nyo nakikita, may mga ganyang klase ng content. Yung parang, parang, nakita ko may dumadaan na gano'n sa newsfeed ko eh. Yung punong-puno ng tattoo sa buong katawan, tapos dilit na dilit yung mata, tapos ang content niya tungkol sa shabu. Na hindi niya sinasabing shabu. Yun ang content niya, tungkol sa shabu nang hindi niya sinasabing shabu. Follow-up question, go. Wala na pala akong... Pahinga. Alcohol. Kape. Alcohol tuloy. Di ba sabi mo yung pera, ina-amplify kung ano yung personalidad mo. Kumari, kung masama ka, yung pera, i-amplify na yun. Oo. Mas lalala ka. Oo, lalo na kung hindi mo kokontrolin ang sarili mo. Kasi may mga tao, hinahayaan talaga sarili nila sa paggawa ng katarantaduhan. At ako rin naman, paminsan-minsan, pinahayaan ko ang sarili kong gumawa ng kalokohan. Bawa, minsan, labas kami mga tropa, magiinom sila. Minsan, hinahayaan ko ang sarili ko makadalawang bote ng alak. Oo, hinahayaan ko ang sarili ko. Saan may apple nga lang, hindi ako pwedeng malasing. Kaya no-control ko pa rin sarili ko sa ganung anggulo na hindi ako pwedeng malasing. Paminsan-minsan, may mga tropa mag-aaya, magtutubako. Sige, sama ako, magtutubako kami, magkakasama kami mga tropa. Hinahayaan ko ang sarili ko, paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Just to allow myself, tapos paalala lang sa sarili ko na ito yung ginagawa ng iba, mas malala pa yung ginagawa ng iba, it is a taste for myself. And it is also a test for myself. Para makontrol ko yung sarili ko sa mga panahong hindi ko dapat ginagawa yung mga bagay na hindi ko dapat ginagawa. Under controlled environment, ginagawa ko ngayon yung mga bagay na hindi ko dapat ginagawa. Ganon yun. Pero wag nyo na lang gayahin. Yung pagmumura ko, wag nyo nang gayahin. Panunubako ko, wag nyo nang gayahin. Pag inom ko ng alak paminsan-minsan, wag nyo nang gayahin. Pero hindi ako nagpapaka-abuso. Doon kasi talaga magkakaproblema yun eh. Pag umabuso ka, trouble ka na dyan, brother. Follow up, go. Euthanasia. Anong thoughts mo dun? Depende sa sitwasyon yan, brother. It is one case to another. May mga taong nagtatanong sa akin ng tungkol dyan. Ang sagot ko, nakadepende yan sa sitwasyon. Alam ba, lantang gulay na. Tapos, alam mo yun, wala na talagang pera yung pamilya. Sa ganun, alam mo, practical na yung euthanasia. Kasi bubunutin mo lang naman yun eh. Practical. Practical, pero hindi ko sinabing tama. Pero ano kasi ang tama sa ganong sitwasyon na ipit na yung pamilya? Hindi ko alam. Yung pamilya na lang magsasabi. Follow up, go. Eto, last question na lang, Sir G. Kung uling haraw mo na lang dito Nakakatawa to si mundong to, anong gagawin mo? Sagutin ko muna tong isang piraso para tumaas ang viewers. Ano masasabi mo na ano masasabi mo hindi mo dahil hindi mo mahigitan ang pera ni Bugoy na Koy Koy pero todo bash ka?
Anong masasabi mo na yung amo mo ayaw pumalag, ikaw ngayon ang tumatahol na parang aso? Follow up, go. Pinlad pa niya. Ayan, binasa ko na. Binasa ko na. Tingnan mo, pansinin mo, karamihan sa mga followers ni Bugoy, syempre di mo naman lalahatin, pero karamihan sa mga followers niya, mga fake account na mga bata yung gumagamit. Nagpapanggap na si King Solomon eh. Si Bugoy na koy-koy. Nagpapanggap na King Solomon sa Bible. Hindi naman siya ganun. Kahit sino kayang magpanggap na ganyan. Ito ang problema niya. Ang kinuha niya, pagkakamali ni Solomon, pero yung karunungan, wala sa kanya. Hindi nga niya alam. Tingnan mo, isipin mo, papanggap kang King Solomon. Kung nagpapanggap ka man, kung totoo man yun. Wala. Nagpapanggap kang King Solomon, hindi mo nga alam na si Solomon nagalit sa kanya ang Diyos dahil sa dami ng babae niya. Hindi niya alam yun. Hindi alam ni Bugoy yun. Hindi niya alam nagalit sa kanya ang Diyos. Tingnan mo, pansinin mo. Doon sa isang interview niya kay Franklin Miano, ang sabi niya, hindi ba sabi ni God, sabi ni Franklin Miano, hindi ba sabi ni God, bawal mag-asawa ng marami? Tapos ang kabira-bira ni Bugoy, hanapin mo sa Bible yan. Ay, yabang niya pa eh. Hanapin mo sa Bible yan. Wala kang mababasang ganyan sa Bible. Eto mabigat, hindi naman nagbasa si Bugoy ng Biblia. Kasi kung nagbasa siya, sana alam niya, yung 17 ng Deuteronomio, nakasulat doon, verbatim, huwag kang mag-aasawa ng marami. Aray. Aray. Kaya tignan mo, pansinin mo, ang ginagawa niya, kino-quote out niya si Solomon tungkol sa pagkakamali ni Solomon, nag-asawa ng sobrang dami. Okay, Solomon has that 700 wives. Sige, walang problema doon. Nag-asawa ng marami. Okay, sige. Eto ngayon ang trouble. May utos ba si Solomon na mag-asawa ng marami? Nangaral ba si Solomon na tama ang ginagawa niya na mag-asawa ng marami? 'Di ba? Ano ngayon ang nangyari kay Bugoy? Ang nangyari, kinuha niya yung pagkakamali ni Solomon pero yung talino wala sa kanya. Yung pagkakamali ni Solomon meron sa kanya. 'Yon. Oh. Follow up, go. Nakakatuwa naman to si Atong Ang. Mas mapera lang sa'yo si Bugoy na koy-koy, kaya tinitira mo siya. Talaga ba? Palagay mo yun talaga yun? It's about money? Si Bugoy nasa hustling phase pa. Ako, retirado na. I'm way ahead of Bugoy na koy-koy. Ako, retirado na. Tingnan mo, pansinin ninyo, hindi ako nagbebenta ng kahit na bukod doon sa sinigang, na yun project lang naman at pan-charity lang. Pondo lang yun, pan-charity. Hindi ka makakabili ng sinigang kahit makalapit ka rito kung hindi ka pupunta ron sa sinigangan. Si Bugoy, hustling pa. Ako, retired na eh. So talaga ba? Talaga ba? Ako, retirado na eh. Hindi natin pansinin nyo, wala akong binibentang kahit na sa social media. Wala akong binibentang kahit na Wala. Paano ngayon, Atong Ang? Pangalan niya kasi Atong Ang eh. Tignan mo, di mo nga mailabas yung sarili mong mukha eh. So wala, hanggang dyan kadalan talaga. Nangyayari ngayon, nagtatalon-talon ka na lang. Pag nasagot yung argumento mo, tatalong ka sa iba pang argumento. Tapos, nasagot yung argumento mo, wala na, deadman na siya ron. Pansinin ninyo, pag nasagot yung argumento niya, deadman na siya, patay mali siya na lang. Kunyari, hindi nasagot yan. Talon uli siya sa ibang argumento. Hindi niya na ina-acknowledge yun. Wala. Talon na kagad sa ibang punto. Tapos, gagawin niya, fa-flood niya ngayon yung comment section. Yan. Diba? Wala ka ngayong naintindihan, hindi mo naintindihan, paulit-ulit kang nasosopla. Yun ang nangyayari. Paulit-ulit kang nasosopla. Ang nangyari, may pinunto ka, nasagot yung pinunto mo, hindi ka na makapalag, punta ka ngayon sa ibang punto. Tapos, pipilitin mong bombahin ngayon yung comment section ng ganyan. Hinaulo eh. So, lahat ang ginagawa niya, arguments after arguments after arguments after arguments. Pag nasasagot, palipat-lipat lang siya, talon-talon, parang rabbit. Yan. Tama nga yung Atong Ang, tapos may manok. Para ka talagang manok, talon-talon lang. Lipat-lipat lang. Follow up, go. Minsan masarap pumatol sa mga ganito eh. No? Minsan masarap pumatol sa mga ganito. Yung mga pagpatol sa mga ganito, tinan mo, nakakataas ng views eh. Kung huling araw ko na ngayon, anong gagawin ko? Kung last day ko ngayon, anong gagawin ko? Last day mo na lang, anong gagawin mo sa araw mo? Siguro pupuntahan ko sa bahay tong si Atong Ang, tapos sasampalin ko sa mukha niya. Ganun. Itong blusher ko dito na ang pangalan ni Atong Ang. Ayan. Hindi ko pagtsatsagaan yun. Kung last day ko ngayon, I will spend that entire day pleasing my Creator because I am about to meet Him. Doon ako, hindi ko na ilalaan yung araw na yan sa sarili ko. And I will just continue doing whatever it is that I am doing. Ang gagawin ko, mananatili akong naka-live. Na-live ako. Kung huling araw ko na ngayon, magla-live ako, sasagot ako ng lahat ng mga tanong ng mga tao hanggang sa huling hininga.
Tapos makikita nyo na lang, patay ako dito sa upuan ko. Pero sumasagot ako ng tanong ng mga tao. Tapos yun, mananatiling tuloy-tuloy lang yung live na yun hanggang mabatay yung mga batteries ng mga cellphone sa harap ko. Yun ang gagawin ko. Yun, hanggang sa dulo, sumasagot ako ng tanong ng mga tao. Oo, kasi nakasulat sa Biblia yun eh. To the creator. Oo, nakasulat sa Biblia yun. Ito. Ayan mo. Sabi ni... Alam ko, unang Pedro yung, hindi ako nagkakamali ako, ikalawang Pedro. Kay Pedro. Ang sabi, unang Pedro, subukan natin sa 3:15. Kundi inyong ariin na banal si Kristo sa Panginoon na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-aasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. So, ibig sabihin pala, pag-aari mo pala na banal sa mga propeta yun, na lagi kang handa sa pagsagot sa mga taong humihingi sa iyo ng katwiran, pero sa kaamuan at takot. Sa kaamuan at takot. Ganon yun. Maamo ka, natatakot ka sa Diyos. Hanggang sa kahuli-huli ang hininga, sumasagot ka sa mga tao, sa mga tanong nila. Follow-up question, brother. Gusto ko sana mapatay ako eh. Kaso ang tanong mo kasi kung anong gagawin ko sa huling araw nang hindi ako napatay. Bad trip yun, nakakainis yun. Hindi ko gustong mamatay sa sakit. Nakakapurat yun. Wala na, halos lahat naman ng tao namamatay sa sakit eh. Hindi, boring na yun, boring. Gusto ko mapatay ako. Yun ang gusto ko, mapatay ako. Eh akala ko may bayag itong si Bugoy para gawin yung trabaho eh. Ang problema nung kinana ko, puta, wala, dead ma eh. Nagano pa, ano tawag ito? Panoorin niyo yung podcast ng B2G podcast kay Bugoy. Nag-verbal diarrhea siya doon nung tinanong siya tungkol sa akin. Ano masasabi mo tungkol sabi, anong masasabi mo tungkol doon sa isang vlogger na kino-call out ka? Mabilis ako mag-scroll eh. Ang tagal nung, grabe, tinutukan talaga siya ron. Ang tagal. Hindi niya alam kung ano sasabihin niya, hindi niya alam paano siya iiwas. Kung hindi daw tungkol sa rap o boxing, ganun, o tungkol sa, basta tungkol doon sa interest niya, kung hindi tungkol sa interest niya, hindi daw siya interesado. Eh, ganun pala, okay. So, kapag ka pala magsasalita ka sa internet ng mga bagay na inimbento lang ng utak mo, pinatutunog mong fact yan, eh, okay lang. Pero, kapag ka pala susulitin ka na sa mga bagay na sinabi mo, hindi mo na pala kayang panindigan at tinatakbuhan mo na audience mo ng mga napaniwala mo dun sa mga bagay na pinagsasabi mo. Hindi, obligasyon mo bilang tagapagturo na kapag ka yung itinuro mo mali, i-correct mo. Pero hindi mo na nga ikinorek, hindi mo pa pinaunlakan yung hamon sa'yo na lumaban ng debate para patunayan yung mga bagay na pinagsasabi mo na buong tiwala mong pinatutunayan. Ang labas ngayon, iniwan mo audience mo sa ere. Ang labas mo ngayon, interesado ka lang pala sa pera. Pero hindi ka interesado sa buhay na nasisira mo. Ganun ang labas nun. Yan ang sinasabi ko. Eh, ang hamon ko naman, hindi naman suntukan, hindi rin barilan, hindi sakitan ng hamon ko eh. Ang hamon ko, patunayan mo lang yung mga bagay na sinasabi mo, anong pruweba mo dyan? Diba? Yun lang naman ang hamon ko eh. Ang hamon ko, patunayan mo yung mga bagay na sinasabi mo, anong pruweba mo dyan? Kasi ako, nakakabasa ako ng mga pruwebang kakontra ng mga bagay na pinagsasabi mo, Bugoy. Nakakabasa ako ng mga bagay na kakontra ng mga sinabi mo. Eh, tinan mo, pipili na lang din naman kayo ng ng influencer na pakinggan ninyo. Ang pakinggan ninyong mga influencer, yung kayang magpangalan. Diba? Pipili kayo, mga katulad ni MG. Ayan, diretso, harapan yan. Si Ato, diba? Si Ato na class S na pangit. Ayan, kahit paano, kaya magpangalan yan, diretso. Chichester, ako, diretso, Bugoy. Pinapangalanan ko, diretso. Kung pipili ka lang din naman ng influencer mo, dapat kayang magpangalan. Ayan, si Soy, kayang magpangalan. Huwag kayo pipili ng mga influencer ninyo na tangina, puro turo-turo, tapos pag panahon na para panindigan yung mga pinagtuturo nila, hindi ngayon mailabas yung mga pruweba. Walang pruweba. Basta lumabas lang sa utak nila yan. Ayan, Kuya Renan. Diba? Yung mga ganyan mga influencer, yan ang mga pakikinggan ninyo. May bayag. Hindi yung kaya lumalamya mga kabataan, sabi ni Robin Padilla. Paano, mga pinakikinggan nyo, mga malalamyang influencer din. O, tingnan mo, ang daming tato, buong katawan may tato, di ba? Pati ulo may tato. O, nung panahon na ngayon, para patunayan yung mga bagay na sinasabi niya, ano ngayon ang labas? Ang labas, sayang ang tato. Di ba?
Pipili ka na lang din naman ng influencer. Pumili ka pa ng hindi kayang patunayan yung mga sinasabi niya. 'Di ba? Ang kaya lang palang debatehin ay mga babaeng bata. Pagka babaeng bata, bibirahan, ayos, kahit harapan pa. Pero pagka mga kalibel niya na parehas na influencer na, hindi na pala kayang panindigan. Hindi na pala kayang panindigan. Natakot eh. Ayoko naman sabihin natakot. Pero it's more of, I think, hindi kayang panindigan. Kasi, tinan mo, isipin mo ang hirap humanap ng pruweba nun. Saan ka ngayon nahanap ng pruweba na... Kasi, pinapangaral mo tungkol kay God eh. Saan ka ngayon nahanap ng pruweba na sinabi ni God, magparami ka ng asawa? Tapos, syempre, kukunin mo ngayon siyang halimbawa. Okay, sige. So, magpaparami ng asawa. Paano ba yung pagpaparami ng asawa na yan? Katulad pala kay Bugoy. Okay, so kung katulad pala kay Bugoy yung pagpaparami ng asawa, this is not going personal. Diba? Kukunin lang natin ang halimbawa, yung mismong ipinapangaral niya sa sarili niya. Kasi nangangaral siya diba? So ngayon, nangangaral. O ngayon, ano ngayon ang pinapangaral? Magparami daw ng asawa, sabay-sabay daw nabubuntisin. Okay, meron ka na bang nabuntis na kahit isa dun sa mga yun? Wala. Okay. So ngayon, kukuha daw ng asawa, damihan daw asawa. Kinasal ba kayo niyan para matawag mo na asawa? Hindi. Okay, so ang ibig sabihin pala, kumuha ka ng mga babae, i-live-in mo, pag sama-samahin mo, magkaka-live-in kayo sa isang bahay. Tapos tawagin mo ng asawa. Pag nakipaghiwalay, okay lang. Pero wala ka dapat anak dun. Ganun ang labas. O paano ngayon? Tinan mo, mismo yung kasama niya nga si Frank Mendoza, hindi rin naniniwala sa kanya Si Frank Mendoza, hindi rin naniniwala sa kanya tungkol sa mga pagkakaganyan niya Sila mismo, magkakontra sila Tinan mo, si Frank Mendoza, kung may jowa man siya, isa lang. Hindi maraming magkakasama. Mas matino-tino pa nga si Frank Mendoza Ako sa'yo, Bugoy, diretso Kung may tutularan ka na lang din naman, wag si Andrew Tate ang tularan mo. Si Frank Mendoza tularan mo, mas matino-tino yung katabi mo. Wala kang tiwala sa katabi mo, mas matinong tao yan kaysa kay Andrew Tate Mas matinong tao yung kasama niya, si Frank Mendoza. Naririnig ko magsalita si Frank Mendoza, may katinuan talaga. May katinuan siya magsalita. Silang dalawa, di nagtutugma yung sinasabi nila Si Bugoy, polygamous. Si Frank Mendoza, monogamous lang. Okay na siya sa isa. Ayaw niya ng maraming sakit ng ulo. Sabi nga niya, ayoko maging pogi. Ba't ka nagpakalbo? Kasi ayoko maging pogi, gusto ko maging maraming pera. Yun, mas nagme-make sense pa sa akin yun. Kaysa magparami ka ng babae na alam mo sakit lang naman ng ulo yan. Di kayo, kopyahin mo na yung katulad ng ginawa nung kasama mo dyan, na tropa mo sa hanggang dikit mo. Diba? Kay Frank Mendoza ka na lang kumopya kaysa kay Andrew Tate. Diba? Ang layo ng pinagkaiba ng dalawang mindset na yun. Magkakasama lang naman din yun, yung two joints na yun. Magkakasama sila sa isang grupo, pero magkaiba mindset nilang dalawa. Mas okay yung mindset ni Frank Mendoza kaysa kay Bugoy. Diretso lang. Sorry Bugoy Hindi man tayo magtropa. Okay naman yung mga sinasabi mo tungkol sa hustle at saka sa grind. Pero tungkol doon sa mga bagay na pinangaral mo tungkol sa Panginoon, dyan lang naman kita tinututulan. Compartmentalization yan. Wala akong personal na galit sa'yo, pero compartmentalization yan. May mga kokopya kasi sa'yo, parehas lang naman tayong dalawang influencer. Parehas lang tayong influencer. Hindi ko gustong masira ang buhay ng kabataan sa pagkopya ng mga katulad ng ginagawa mo. Yung hustle, grind, ayos yan. Okay yan, ayos yan. Pero tungkol sa pagpaparami ng asawa, huwag mo nang gamitin si Lord Jam, Brad. Diretso, huwag mo nang gamitin si Lord Jam. Masama yung ginagawa mo, brother. Anyways, go, tuloy, brother. Follow-up question, baka meron ka pa. Ba't may taong tulad ni Bugoy na koy? Gusto pumira Naintindihan ko naman siya ron, hanap buhay. Kasi, di ba, he's selling his fake lifestyle. Yun ang binibenta niya fake na lifestyle. In case lang hindi nyo alam, yun ang binibenta niya, fake na lifestyle. Kasi tinan mo, dinibunk naman na siya ni yung kapatid ni... Anong pangalan nito? Yung isa ron sa mga asawa niya daw? Anong pangalan no? Yung may asawa rin? Yung si... Anong pangalan asawa niya na sikat? Kalimutan ko tuloy kung anong pangalan. Si Manet? Hindi, isa pa. Si La Bruja. Ay, hindi ko nakilala yun, sir. Si La Bruja. Hindi. Si Samsara, wala na kumalasa sa kanya yun Si La Bruja. Yung kapatid ni La Bruja, nagsalita dun sa programa ni Makagago. Tapos yung kapatid ni La Bruja yung nagsasabi, si La Bruja binabayaran lang pala ni Bugoy. Sabi-sabi lumalabas, empleyado ni Bugoy si La Bruja. May totoong asawa yan si La Bruja kasal yan. In case lang hindi nyo alam. At ito naman, wala naman ako sinasabing paninira kay Bugoy. Wala. Lahat yan, nasa internet na yan. Nire-reiterate ko lang. May asawa si La Bruja, kasal na yan. So, yung asawa niya, ayun, may anak na rin siya.
Dun. Tingnan, panoorin nyo yung programa ni Maagago. Kanina nga, nung bago ako magsimula ng live, nanonood ako eh. Tumbay yung Norman Mahusing naman. Nakachamba si Maagago ron. Tangina, congratulations sa'yo. Nakachamba talaga siya ron. Sobra. Nakachamba siya ng hindi mo man masabing worthy opponent kasi hindi naman sila magka-level. Mas mataas si Maagago kaysa kay Norman Mahusing. Pero, nakachamba ng gold mine si nakachamba ng gold mine itong si Maagagot kay Norman Mangusin, sobra. Gold mine, ginto yan. Ginto. Minahan ng ginto yan. Kaya tinan mo, ulit-ulit siya, ulit-ulit. Gatas, nagatas. Putang ina, ulit-ulit siya eh. Nakachamba siya ng minahan ng ginto diyan kay Norman Mangusin. Pumapalag, tapos wala naman talagang palag. Puro ka-arrogantehan lang, tapos puro ka-pekean lang yung mga inilalabas. Putang ina yan. Nakakatuwa yun, nakakatuwa sobra. Sobrang swerte nito ni Maagago. Nakachamba siya ng ginto. Anyways, follow up, go. Okay na, sige. Thank you very much, brother. Kuha mo na ako iba, ha? Sige, bye-bye. Ay, sorry, napindot ko na. Sorry. Ay, teka muna, may Ay, check mo nga muna sandali yung video na sinend. Yung sinend ni Ganda sa GC. Check mo muna, baka may kung ano man dun sa tindahan at may bisita. Habang, wala pang balita ng bisita, dito muna tayo, live muna tayo. Punta lang tayo sa tindahan, meme. Sarap ng buhay. Antindi naman ito. Idol, I've switched to PC. My phone died. Diba? Okay, sige. Live muna tayo rito. Ano sabi? Putak, ng daming bisita. Ang daming tao sa tindahan ngayon. Ang daming tao sa tindahan. Sobrang daming tao sa tindahan. May konti, end ko na itong live. Siguro mga 1 hour 30 minutes lang. Meron pa tayong 22 minutes. 22 minutes. Sige, next tayo ngayon. Kuha lang tayo ng mga ilang mga katanungan pa. Ito medyo kanina pa to sa listahan ko eh. Yan. Okay, ayos na ulit. Brother, good evening. Taga saan ka? Ikaw? Taga saan ka? Bicol po. Bicol. Okay, anong tanong mo? Taga Bicol po. Okay, anong tanong mo, brother? Tanong ko lang, brother, paano po maging magaling na public speaker and effective? It's about relaying information to people who you're talking to. So, the public speaking, ang konsepto niyan, magre-relay ka ng information. Doon ka bumase sa pagre-relay ng information. A good public speaker knows the reason for him standing in front of people. Ang dahilan kung bakit ka magsasalita sa mga tao to relay an information. Doon lang sa ganung angulo, tapos doon mo nasasamahan ng style. Kasi yung iba kasi, ang target nila makapagpasikat. Hindi ganun. Ang target mo mag-relay ng information. In an effective way na makukuha mo ang atensyon ng audience. It's about captivating people's hearts, people's minds towards whatever it is that you want to relay information to those people. Ganun yung konsepto. Magta-transfer ka lang ng information. Ang public speaking, pagta-transfer lang ng information from your mind to people's minds. Yun ang basic principle ng public speaking. Magsasalita ka sa mga tao to transfer information from your mind to their minds. So, kukunin mo ngayon ng atensyon. Pagkuha ng atensyon, transfer na ngayon ng information. Yung iba, ang gustong mangyari, public speaker sila, tapos magpapakitang gilas pa. Gusto nila, wow factor. Wala masyadong pakinabang yung wow factor. Palakpakan. Okay, sige, ayos, palakpakan. Pero ang effective public speaker, nakakapag-transfer ng information from their minds to other people's minds, captivating people's hearts, people's minds, through their words, tapos naaalala pa rin ng tao yung mga bagay na sinabi nila. Yun ang effective na public speaker. Naaalala ng mga tao yung mga bagay na sinabi nila. Halimbawa, sa public speaking, ngayon, nakikita niyo, nagsasalita ako sa mga tao, di ba? Pilipinas, akin muna sandali ang atensyon. Naaalala nyo, nung sinabi kong paulit-ulit, galingan mo sa buhay, sino sa inyo yung ginalingan talaga sa buhay nila? Yung totoo. Yung mga hindi, syempre obviously, sasagot yan hindi. Pero kung kasama ka sa mga taong ginalingan sa buhay, type ako. Yan, pakita ko lang sa inyo tungkol sa public speaking ito.
Frank, me po. Boss, ginagalingan ko, sabi ni Crispin. Magaling po mga payo nyo, sir. Hindi ka sa amin. Okay. So, ito, Eden, ako, sabi niya. Benjamin, ako. On process pa, chess coach PH. Chess coach yan, ha? Ako, PS, 91. Ayan, nakikita nyo ngayon yung dami ng mga nagsabing ako. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung pag-transfer ko ng information from my mind to other people's minds, to other people's hearts, captivating enough para kumilos sila. Naaalala lang nila yung mga sinabi ko, pero at the same time, kinilusan pa nila. Hindi lang naaalala, kinilusan pa. So nakikita niyo ngayon, 3 pillars ng Project 1M, tatalinuhan mo ng gusto, tatrabahuin mo ng gusto, pag-iipunan mo ng gusto. Tatalinuhan mo ng gusto, tatrabahuin mo ng gusto, pag-iipunan mo ng gusto. Naaalala ng mga tao yan. So ngayon, ginagalingan nila sa buhay. Bakit? Kasi sabi ng vlogger, galingan daw sa buhay. Yun ngayon ang public speaking. Para saan pa dyan? Napapasok, kailangan may palakpakan pa. It's about transferring of information. Chain, X-Fashion. Ako, Sir Chichester. Ayun, may-ari ng X-Fashion ito. Chains, X-Fashion. See? Kita mo? Ultimo mga importanteng tao. Kasabay sila na ginagalingan nila sa mga buhay nila. Kasi, ang public speaking, it's about transferring information. Effective transfer of information ang public speaking. Yun ang konsepto ng public speaking, hindi na yan sa mga palakpakan pa. Okay, ayos, ang galing-galing mong magsalita. Pero anong naintindihan ng audience mo na tumatak sa kanila na kinilusan nila? Yun ang konsepto ng public speaking. Hindi na yan sa mga palakpakan pa. Hindi importante sa akin ang palakpakan. Masyado na ako matanda sa ganyan. Standing ovation, madali yan. You can command the crowd if you want to. In case lang na hindi nyo alam. Kaya nga ito, meron akong public speaking seminar na naman ngayong 21, 22 eh. Bayad ngayon yung mga tao ron. Hindi naman ako yung kinuha lang ako na guest speaker dun sa sa seminar na yun. Business seminar yun. Tapos ako magdi-discuss ng public speaking. Ngayon, may bayad yun, tapos magbabayad sila dun sa mga organizer. Wala akong kinalaman dun. Basta ako, inimbitahan lang. Tapos, pabayaran din ako at the same time. So ngayon, binabayaran na ako as a public speaker. Ngayon, ang konsepto ng public speaking, transferring of information. Kapag ka magaling kang mag-transfer ng information from your mind to other people's minds, to other people's hearts, na sapat para kumilos sila, then you are an effective public speaker, regardless if they have given you a standing, clapping ovation or not. Kuha mo yan, brother. Follow-up question, brother. Matulog ka na yata. Hindi ako effective na public speaker. Ayun, wala na siya. Andiyan ka pa? Wala na si Carl. Okay, nakatulog. Wala, internet yan, internet. Marinette. Babae muna tayo. Minsan-minsan lang may babaeng umakyat sa live. Minsan-minsan lang. Ay, sarap. Marinette, good evening. Taga saan ka? Hello, boss. Hello. Batangas po. Batangas. Okay. Ano tanong mo? Ay, sa wakas nakuha mo rin ako. Okay. Ano tanong mo? Boss, kasi ganito. Ay, sayang. Sabi ni Carl, dali, mabilisan to. Okay lang. Nawala na siya. Okay lang. Hina ng net, dami pa sana akong tanong, huhu. Pila ka na lang ulit, Carl. Sige, go, Marinette. Tuloy. Hello? Sige, tuloy. Go. Yung husband ko kasi, nag-cheat siya, nalaman ko. Mhm. Nalaman ko, tapos 3 taon na pala siyang may karelasyon sa labas. Kasi siya tricycle driver, umaabot siya ng alas 12 hanggang 1:00 ng gabi. Mhm. So, ganong oras pala, open siya na makipag-usap doon sa other girl niya. Mhm. Tapos minsan nakikita. Mhm. So, nahuli ko ngayon. Siyempre, yung tension sa bahay, yung mga bata, Mhm. sobrang grabe yung gulong, Mhm. grabe yung ingay. Mhm.
Kaya nakita niya yung nangyari na sa ginawa niya. Mhm. So, hindi niya akalain na ganoon yung sitwasyon na iiwan niya, na hindi mo naman mapaniwalaan kasi choices yung pagloloko eh. Mhm. Pinili niya yun. Alam niya kung anong mangyayari. Talagang gulo naman talaga. Mhm. Humingi siya ngayon ng tawad, na isa pang chance. Ito yung ngayon yung hindi ko alam kung anong gagawin ko, paniniwalaan ko. Siyempre, sasabihin ng side ng family niya, puro maganda kasi anak nila yung nagkamali. Aha. Pero siguro kung ako yung manugang na nagkamali, baka sabihin nila walang kapatawaran yung ginawa ko sa anak nila, di ba? Mhm. So ang hirap mag-desisyon kasi wala na kasi akong parents. So mag-isa na lang ako. Mhm. So may kapatid man ako malayo. Ayoko na rin naman bigyan ng problema pa. Mhm. Malayo sa akin. Dalawa lang kasi kami. So ang hirap maghanap ng totoong magsasalita ba sa'yo. Mhm. So paano kaya yun? May tanong ako. Kasi Sige, kahit tuloy. naipakita niya, sige, nagbabago siya ngayon. Oo, pinapakita niya, nagbabago siya. Mhm. Pero paano mo papaniniwalaan kung alam mo within 3 years, sa loob ng 3 taon, na akala mo, bumbo mo akala na naghahanap buhay siya ng hindi magkaugagan ng paghahanap buhay, syempre, para sa pamilya. May kasabay na panloloko at panliling lang. So, ang hirap na ngayon paniwalaan na kahit na maganda na yung pinakikita niya, hindi ko na makita ngayon yung ganda. Just imagine, tumagal yung 3 taon, yung panloloko niya, yung pagtatago niya, kasi ganun kabuo naman yung tiwala ko. Mhm. So, ang hirap. Okay lang ba? Okay lang ba yung ganito? Nakakahiya sa audience mo. Okay lang, walang problema. Sorry guys, ha? Sige lang. Sorry talaga. Talagang pinilit ko talaga makapasok sa live mo. Mhm. Dahil alam ko, idol kita eh. So, ramdam ko talaga lahat ng sinasabi mo. Kaya talaga, every time na nakakapasok ka, yung nag-check mo yung live mo, talaga nagre-request ako. Ngayon lang talaga nabunod. Mhm. So, paano kaya boss yun? Ang hirap. Ang hirap mag-desisyon kasi may mga bata ako. Mhm. May college, may high school, magka-college na rin. Meron pa ako elementary. Mhm. So, ang hirap pala. Paano kaya yun? Gaano katagal na kayo magkasama? Nawala ka? Gaano katagal na kayo magkasama? 20 years. 20 years na kami. Matagal-tagal na rin pala. Sinasabi niya text lang daw yun habang nabiyahe siya, may kausap siya. Mhm. Text lang yun. May karelasyon, nakikita. Mhm. Tapos ako, habang pinaparamdam niya sa akin araw-araw na parang lagi niya akong kaaway. Laging, ang hirap magtanong sa kanya kasi parang binibreak niya kagad pag magkausap kami, parang ganon. Mhm. So since na medyo busy rin ako sa pagpe-Facebook kasi nag-digital creator din ako. Mhm. So medyo hindi ko na rin talaga pinapansin. Pero hindi ko naman naisip na may ganung panluloko, ganung paniling lang. Mhm. Kaya ang hirap, ang sakit. Ang hirap dalhin, ang bigat sa buhay. Mhm. Ang bigat sa bahay. Mhm. Paano kaya boss yun? Yung nararamdaman mo, valid yun. Yung mabigat sa bahay, mabigat sa buhay, tas parang hindi mo gusto yung nangyayari sa paligid. Kasi, obviously, you had an expectation. Tapos, sa mahabang panahon, wala kang kamalay-malay, nabe-break na pala yun. Tapos, hindi mo man lang nalaman nung umpisa pa lang. Tapos ngayon, kung kailan tumagal na, tsaka mo ngayon naramdaman. Tsaka mo ngayon nalaman. Mabigat talaga. So, talagang normal talaga yun. Valid yung nararamdaman mo. Kasi siya talaga yung nagkamali eh. Siyempre, hindi mo naman sasabihin na hindi nagkamali lalaki. Kasi hindi naman sapat talaga na dahilan yung libog ng lalaki para magloko. Kasi andyan naman ang CR eh. Diba? Baka hindi mo pinagbibigyan, baka pinagbibigyan mo, pero andiyan ka naman para sa kanya, paminsan-minsan, kung kailan man matrepan mo din.
Diba? Understood na yun. Meron akong tanong. Dun sa loob ng 20 taon na yun, kamusta siya bilang provider sa inyo? Dapat siya, bilang provider, talagang hindi mo pag-iisipan kasi napoprovide na lahat Mm. Diba? Kahit na mahirap yung buhay sa trabaho niya, tricycle driver, Mhm. napoprovide niya. Okay naman. Galing. Walang problema. Good provider nga lang. Lately ko na lang nalaman na hindi pala siya naging good husband. Mm. Na hindi pala siya naging mabuting asawa. Okay. So, Bukod doon, ano pa mga sakit ng ulo nyo doon sa relasyon nyo? Halos wala na. Wala kang maisip ng diretso. Kasi andun kami sa stage na medyo payak na yung pamumuhay. Maganda buhay ninyo. Yun lang talagang isang piraso na yun yung problema at napakabihira ng... Ito, pakinggan mo ko Napakabihira na itong ibibigay ko na advice sa'yo na hindi talaga ito normal na ina-advise ko sa mga tao pero very specific sa'yo lang ito. Maganda buhay ninyo. Kasi halos wala kang maireklamo. Ang normal sa mga babae, reklamador. At mag-a-agree sa akin, halos lahat ng babae at halos lahat ng lalaki rito mag-a-agree sa akin. Pero in your case, wala kang masyadong maireklamo dahil hindi mataas ang expectation mo and that is on you. Ang ganda-ganda ng isip mo. Pero ang ganda-ganda rin ng isip ng lalaki. Dahil lang, padaanin mo muna ako. So, ang ganda-ganda ng mindset mo para payak na pamumuhay, kontento ka. Tapos, ang ganda-ganda rin ng mindset ng lalaki para makapag-provide siya sa'yo ng payak na pamumuhay na hindi ka nagiging reklamador. So, in short, maganda yung buhay ninyo. Meron nga lang konting nadapa lang yung asawa mo. Yun ang problema, nadapa ang asawa mo. Pwede mong sabihin sinasadya, pwede mong sabihin hindi sinasadya. Valid yun parehas. Kasi for 20 long years, ang nangyayari kasi, in case lang na hindi nyo alam, eto sa lahat ng mga pagsasama, sa akin muna ang atensyon ninyo, mga mag-asawa. Sa mahabang panahon, mag-asawa kayo, akin muna sandali ang atensyon ninyo. Meron ako ipapa-realize sa inyo, meron ako ipapaunawa sa inyo, na kailangan nyong maintindihan ito. Sa mga matatagal ng magkasama sa buhay, kailangan nyong maintindihan ito. Hindi pwedeng hindi. Kailangan nyong maintindihan ito. Sa haba ng panahon na magkasama kayo, lagi nyong iisipin na dalawang magkaibang tao pa rin kayo, kahit na kinokonsidera na kayo ng Diyos na iisang laman. Kasi ang nangyayari sa haba ng panahon na magkasama ang mag-asawa, minsan may mga pagkakataon, pakiramdam mo, pag-aari mo siya na gamit. Hindi na importante kung lalaki ka o babae ka. Merong ganyang pakiramdaman ang mga tao. Na sa sobrang haba ng panahon na kasi na magkasama ninyo, pakiramdam mo, laruan siyang gamit. Iyo siya at sayo yung laruan na yan. Ang problema, kapag kaganyan na at hindi mo na halos nakikita na tao yung kasama mo, makakalimot ka. At ang tao nakakalimot. Natutunan ko to sa mahabang panahon sa dami ng mga taong nakakausap ko. And it takes so much analyzing para lang ma-realize ko na meron palang ganun. Ang mga tao, pagkasama na nila sa mahabang panahon, yung tao na yun, na etong si lalaki bumabalik sa bahay, itong si babae bumabalik sa bahay, tas parehas lang silang laging nasa bahay. And when I say laging nasa bahay, ibig sabihin, hindi sila lumalayo ng masyadong malayo ba, na parang nag-a-abroad, ganun, tas pabalik sa bahay, paglipas sa ilang buwan. Wala silang alone time. Pag walang alone time, na tipong solo lang, kakalas ito, tapos mahabang panahon nandun siya, sa kung saan man siya pupunta, para bumalik uli dito, hindi nare-refresh yung pagsasama, tapos ang pakiramdam nila sa isa't isa, pag-aari nila ang isa't isa. And I think that's okay if we are still treating our partners as human beings and not as gamit. Kasi minsan, pakiramdam natin yung kasama natin sa buhay, laruan na lang na gamit. Nakakalimot na tayo that they have feelings. Minsan wala na tayong regard dun sa pakiramdaman ng mga tao. Sa ganong angulo, maglalaro ka talaga ng apoy. Tapos magkakaproblema. Pero tignan mo, the fact lang na itong asawa mo nagsisisi pa at gumagawa ng paraan para maiayos yung pagkakamali niya,
I think he's worth a second chance. Kasi sa loob ng 2 taon, inayos niya yung pagiging ama sa mga anak. At sa loob ng 18 years, 17 years, nanatili naman siyang tapat sa iyo. Tapos isang pagkakataon na 3 taon hindi mo nahuli. Yun ang nangyari. Isang pagkakataon lang yan, isang instance lang yan. Pero tumagal ng napakahaba nang hindi mo nahuli. Yun ang nangyari. Isang instance na isang kasalanan na nagpapaulit-ulit na isang pirasong kasalanan, hindi dumadami. Kasi tingnan mo, pansinin mo ito ang problema, karamihan sa mga lalaki, hindi ko lalahatin. Hindi ganito yung asawa mo Ang normal sa lalaki, na regular na mapapansin mo talaga sa mga siraulong klase na ng mga lalaki, yung papalit-palit na sila ng kasama. Yun ang normal na pag sa mga siraulong klase ng mga lalaking talagang no point of turning back na. Papalit-palit na kung sino-sino na lang. May asawa sila, tapos papalit-palit na iba-ibang mga babae. Yan, tangina, ang hirap na yan. Halos di mo na mareresolba yan. Kasi religion na lang ang kaya magresolba dyan. Diyos na lang ang kayang rumisolba dyan. Pagka yung lalaki, papalit-palit iba-ibang mga babae, yan, halos hindi mo na mareresolba yan. Pero yung sayo, hindi ganun Yung kaso nung sayo, isang pirasong asawa ka, tapos isang piraso lang yung kabit niya. Tapos mahabang panahon, hindi mo nahuli. So in short, hindi pa si Ryan, nada pa lang. Nada pa. Ingatan mo nga lang na huwag magkabalikan yung dalawa. Yun ang kailangan mong ingatan. Pero hindi rin naman dapat mangyari na pinapagsisisi mo siya kahit napatawad mo na siya. So have a certain parameter na kailangan niyang i-meet. Kailangan ngayon na ang mangyari, magkaroon ka ng criteria na kailangan niyang i-meet para mapatawad mo siya. Pahirapan mo ng gusto, bahala ka, choice mo yan. Pero dapat pag na-meet niya na yung criteria ng pagpapatawad mo, kalimutan mo na yung nararamdaman mong hindi maganda tungkol sa kanya at yung pagtrato mo ng pangit tungkol sa kanya. At hindi mo makakalimutan, you can always try. Pero hindi mo na pwedeng i-bring up yan ng paulit-ulit pagkatapos mo siyang mapatawad. Kasi ang mangyayari, bibring up mo ng paulit-ulit, mauulit niya talaga yan pag napikon sa'yo yan. Tapos ang worst niyan, magpapapalit-palit ngayon ng babae yan lalaki. Remember, good provider siya. At sa isang mundong sobrang gulo, katulad ng mundo natin ngayon, na pwede siyang magpapalit-palit ng mga babae, hindi niya pinili yun. Nagkaroon lang siya ng isang pirasong nada pa siya. Pwede siyang magpapalit-palit. In case lang hindi nyo alam, pakita ko sa inyo. Sino rito yung may naging jowa na nahuli nyo ng maraming ulit at iba't iba yung mga babae? Type ako. Pakita ko lang sa iyo kung gaano karami yung ibang mga scenarios na talagang siran-sira na no point on turning back. Ayan o. Kita mo? Ako, me po, boss, ako. Ayan o, kita mo? Yung iba nasa ibang bansa pa America, Europe yung flag nung isa Ayan o, kita mo? Yung kaso nung sayo, hindi ganun. Yung kaso nung sayo, nagkaroon siya ng isa, hindi mo nahuli, technically that's just one instance. Isang tao lang, na paulit-ulit na nangyari. Paulit-ulit. Kasi isang pirasong tao lang yung involved. Nakita mo ngayon gaano karaming tao rito yung nagkaroon ng kasama sa buhay na sira na yung dati nilang kasama sa buhay. Sira na. No point of turning back doon. Kasi alam mo, pinatawad mo ngayon, bukas iba na naman. Pinatawad mo ngayon, bukas iba na naman. Pinatawad mo ngayon, bukas iba na naman. So ngayon, para lang manatili yung pagsasama sa ganong klase ng relasyon, ito iba naman to. Kailangan mo ngayon tanggapin, polygamous na ngayon yung asawa mo. Kung matatanggap mo yun. Kung matatanggap mo yun, gagana relasyon. Pero kung hindi mo matatanggap yun, hindi rin naman matatanggap kadalasan nung lalaki na isang babae na lang kinakantot niya habang buhay. Kasi polygamous na nga siya, marami na testing. Pero in your case, yung sayo, hindi ganun Isang piraso lang. Ngayon, ang mangyayari ngayon, kailangan mo magkaroon ng certain requirement na kailangan niyang i-meet para makuha niya yung pagpapatawad mo. Pag na-meet niya yun, huwag mo nang balikan. Close book na yan. Ituloy nyo na yung buhay ninyo nang magkasama kayong dalawa, nang mag-asawa kayong dalawa, tapos matuto kayong mag-date ng magkasama. Hiwalay sa mga bata. Kayong dalawa, papainitin ninyo yung pagsasama ninyo na katulad nung parang bago pa rin kayo. Kasi, alam mo, yung konsepto ng pag-aasawa, boring yan, diretso. Boring ang konsepto ng pag-aasawa. Imagine mo kung gaano ka-boring, isang babae lang kinakantot mo habang buhay. Sa babae, okay lang yun. Hindi naman kayo masyado mahilig sa kantutan Pero sa mga lalaki, ang problema, mayat-maya, kailangan release na release. Ito ang problema kapag lalaki ka. Ang problema, pag lalaki ka, pag ayaw ng kasama mo sa buhay, pupunta ka ngayon sa CR. Hindi naman kasing sarap nung CR yung pepe. Diretsahan lang.
In your case, hindi ganun yung asawa mo. Hindi kantot ang habol niyan dun sa isa pang babae. Hindi. Ang nangyari, yung pagmamahal niya sa'yo, natabunan ng obligasyon. Tapos napagod. Tapos nasuya. Tapos, baka, humina. Ang gagawin, simple, tatanggalin yung pag-ibig niya ron sa isa, ibabalik sa pamilya, tapos, paiinitin uli. So, magda-date uli kayo niyan. Isa sa mga requirement na kailangan mong ipilit sa kanya, dapat once a week nagda-date kayong dalawa. Kayong dalawa lang, hindi kasama mga bata. Iba yung quality time kasama ng pamilya, iba yung quality time ng kayo lang dalawa. Magda-date uli kayo. Ngayon, yun ngayon isa sa mga gawin mong requirement sa kanya. Kasi ito na isa sa mga bagay na natutunan ko eh. Knowing dark psychology, isa sa mga pinakamalulupit at effective na paraan para makuha mo ang loob pabalik ulit ng isang tao, damihan ang effort ng tao na yun patungkol sa'yo. Padamihan mo ang effort. O ngayon, kailangan niya yung regular kayo nagda-date, regular kayong kumakain sa labas ng kayong dalawa lang. Hindi kailangan mahal. Bakit? Tricycle driver siya. Gasino lang naman yung kinikita ng tricycle, hindi naman umabot ng 2,000 yan kada araw eh. Pero, ito ngayon ang punto. Kailangan, kahit sa tabing kalsada lang. Kaming dalawa nung aking dating kasintahan, bago kami naghiwalay, kasi sumobra dami ng death threat sa akin, nagde-date kami kahit sa tabing kalsada lang. Kahit may pera kami. Tabing kalsada lang, kakain kami fishball sa tabing kalsada, tapos uupo kami sa gutter, tapos magkikwentuhan kami hanggang alas 12 ng madaling araw. Minsan, pag halimbawa, wala na talagang makitang restaurant na bukas, minsan sa Shell, minsan bukas yun hanggang alas 12. Yung ano, parang convenience store nila doon sa Shell. Minsan sa 7-Eleven, ganun. Pupunta kami sa mga pangmayaman lugar, pero kumakain din naman kami sa tabi ng kalsada, kahit nakaupo lang kami sa gutter sa gilid ng kalsada. And we have enjoyed our time with each other. It just had to come to an end, kasi dumami death threat ko eh. Kasi si raulong tao din ako eh. Kasi kasalanan ko lahat. Kasalanan ko. Ito ngayon ang problema ko. Kaya hindi ngayon ako makabalik doon sa pagsasama. Kailangan kasi ng sobrang tinding effort. Ito ang problema ko. Masyado ng maraming tao na nakaasa sa akin. At naiintindihan ko siya kung sakali mo magkakaroon na siya ng iba. Naiintindihan ko, wala namang kaming asawa eh. Wala namang kaming anak eh. Wala kaming anak. Wala kaming nabuong pamilya ng pagkakaroon ng anak, pagkakaroon ng bata. Tapos pakiramdam ko, hindi ko na ngayon kayang panindigan yung pagiging asawa sa kanya at pagiging tatay kung sakali mang magkakaroon kami ng anak dahil sa laki ng obligasyon ko sa mga kapwa-tao, and I'm okay to die this way. Okay lang sa akin na mamatay na ako ng ganito. Kasi ang dami kong taong natutulungan eh. Ang dami na mga taong nakakapit sa akin. Ang dami na. Ayoko namang ilaglag yung mga buhay ng mga kapwa-tao na yun. Kasi paglipas ng panahon, sila rin naman yung mga makakatulong sa buhay ng iba pang mga tao pagpatay na ako. O habang buhay pa ako, makakatulong sila sa iba pang mga tao. Ngayon, hindi ko na ngayon mabigyan ng oras yung sarili kong love life. And that's okay for me. Kasi I already have too much love to give. Marami ako masyadong pag-ibig sa loob ko na gusto kong ibigay sa sobrang daming tao. Hindi na yan pag-ibig na may kinalaman sa kantutan. Pero in your case, yung lalaki na yun na napang-asawa mo, 20 taon na ang nakakaraan, matinong tao yun. Nada pa lang. Huwag mo siyang hatulan na para bang siraulo na siya at sira na yung pagiging tao niya. Kasi isang pirasong babae lang yung kinadapaan niya. Huwag mo kakalimutan, si David may ganyang kaso rin. Pero mas malala yung kay David, ipinapatay niya yung asawa para makuha niya yung babae. Mas malala yung kaso ni David. Si Solomon nga, 700 ng asawa eh. Diba? Tungkol dyan sa ganyang konsepto, hindi yan sa konsepto na yung asawa mo nalibugan sa sobrang daming iba-ibang mga babae na sira na siya at hindi na makapag-focus sa isang babae na lang na yun yung tinatawag niyang asawa. Yung sa'yo, natapalan. Nang haba ng panahon, nakalimutan niya na tao ka rin pala at may damdamin ka rin pala at dapat niyang painitin ng regular yung damdamin niya tungkol sa'yo at sa mga anak mo. Ang nangyari, tinignan kayo na parang mga laruan. Kaya nga dapat, mga mag-asawa, lagi kayong magda-date ng asawa ninyo. Lagi kayong magda-date ng asawa ninyo. Huwag niyong hayaan na lagi na lang puro sa anak. Yung mga anak, ano lang yan, pit stop lang yan. Panandalian lang yan, sandaling panahon lang yung mga anak-anak ninyo. 20 taon lang yan, tas iiwan din kayo ng mga anak ninyo pagkatapos. Pag nagkaasawa na yung sarili nyong anak, kakalas na sa inyo yan. Pag nagkatrabaho na yung sarili nyong anak, kakalas na sa inyo yan. Huwag nyong pagkamahal-mahalin yung mga anak ninyo ng higit sa pagmamahal sa asawa ninyo. Mahalin ninyo ang asawa ninyo hanggang sa dulo, hanggang sa huling hininga. Kasi, pag malalaki na mga anak ninyo, ang meron na lang sa inyong 2 mag-asawa, kayong 2 mag-asawa.
Wala na yung mga anak ninyo, bibisita na lang yan pag Pasko, bagong taon, birthday, o kung kailan man sila bibisita. Pero ang mga anak, kumakalas talaga yan. At dapat silang kumalas. At hindi nyo dapat panatilihin sa loob ng mga bahay ninyo yung mga anak ninyong mga matatanda na, at may asawa na, at may anak na, nang kasama nyo pa rin sa loob ng bahay. Dapat matuto sila ng independence. Matuto sila ng independence. Hayaan nyong kumalas sila sa inyo at matuto silang kumalas sa inyo para matuto silang mabuhay ng mga matitinong tao nang hiwalay na sa inyo. Kasi kung ang mangyayari, habang buhay nila, nakatira sa iyo ang mga anak mo, ang mangyayari, katulad nito, si Julex Aspin, ayan o, sagot niya lagi, pinaflood niya, we. Ito, produkto ng mga basurang magulang ito eh. Yung ganyan klase ng mga tao, produkto yan ng mga basurang klase ng mga magulang na pinagkamahal-mahal nila yung mga putang inang to, pinapakain nila, walang laman ng kokote, papatapon nila sa eskwelahan, tapos sana alam nung bata kung anong mangyayari sa buhay niya at alam niya rin kung anong direksyon niya. Pag hindi nyo pinagkamahal-mahal ang mga sarili ninyo, makakagawa kayo ng mga klase ng mga bata na katulad ng mga basher dito. Mga basura ng lipunan yung mga magiging anak ninyo. Mahalin ninyo ang isa't isa. Dapat mas mahal nyo ang asawa ninyo kaysa sa mga anak ninyo. Tapos yung pagmamahal na ipinapakita ninyo sa isa't isa, ipapanood ninyo sa mga anak ninyo. Para matuto rin yung mga anak ninyo na magmahal dun sa mga magiging asawa nila pag panahon na para pakawalan sila. Handa ka ng mga requirement mo. Kung ano man yung mga requirement mo na ipapasunod mo sa kanya na dapat linggo-linggo kayo nagde-date, hindi pwedeng may paliban. Linggo-linggo. Dapat regular kayong kumakain sa labas. Kahit pang mahihirap lang na pagkain, wala problema ron. Kahit sa tabi lang ng kalsada, okay lang yun. Paminsan-minsan, kumain kayo sa mahal, okay lang Jollibee, McDo, kung saan man, bahala na kayo. Pero dapat regular kayong magkakasama. Otherwise, ang mangyayari niyan, pag hindi mo na siya mapatawad, yung mga anak ninyo ang magsasuffer ng consequence. Ngayon, sasabihin mo ngayon, hindi, paano naman yung nararamdaman ko? Tama ka. Valid talaga yun. Valid talaga yun. Pero dapat dumating din sa punto na mas importante na yung kabuuang perspektibo kaysa sa pansamantalang sama ng loob mo. Yung buong 20 taon ang sumahin mo. Hindi yung sandali lang na nagkamali yung tao. Yung buong 20 taon ang sinusuma dyan. Sa buong 20 taon, mas lamang ba na matinong tao siya o mas malamang na si Raulo siya at malalo pang makagawa ng mas marami pang damage habang tumatagal ang panahon? Yun ang dapat na tinitimbang. Hindi yung isang piraso na, tapos doon ka na nakatutok, target fixation ka na. Hindi. Yung kabuuan, yung buong relasyon, yung susumahin mo. Ano ba mas marami dun sa kabuuan ng sitwasyon, dun sa buuan ng 20 taon na yun? Naging responsable siya, naging matino siya, o talagang purely si Raulong klase lang talaga ng tao tong lalaki na to? Ganon ang pagtimbang. Ganon ang pagtimbang. Sa ganong timbangan, hindi ka ngayon malilito. Sa ganong timbangan, hindi ka malilito. Alam mo eksakto kung anong kailangan mong gawin. Papag-effortin mo siya na katulad nung panahon na nagliligawan pa kayong dalawa, tapos manatiling mainit yung pag-ibig ninyo sa isa't isa sa pamamagitan ng pagbibigay niya, siyang nagkasala ng effort patungkol dun sa relasyon ninyong dalawa. Follow-up question, sister. Yes. Hindi, boss. Yun lang. Okay na ako doon. Thank you. Okay. Malaking bagay po nun sa akin. Kasi iba pa rin kasi kapag iba yung tao yung magsasabi sa'yo na hindi mo pakiramdam na kampi dito, kampi sa kanya. Kasi andito kami malapit sa poder ng family niya wala sa side ko. Pero nakabukod naman na kami, may sarili naman na kami bahay. So iba pa rin yung manggagaling sa ibang tao kung ano bang opinion. Galing. Salamat, sister. Na-appreciate ko na umakit ka sa live ko. Galingan mo sa buhay para sa mga anak ninyo. Oo nga po. Okay, with that, I will now end the night at ako ay pupunta muna sa tindahan para sa mga gusto makipagkwentuhan sa akin, papunta ako ng tindahan ngayon mismo. Magkita-kita tayo. Bye-bye everybody. Dom sa Viewpoint, Angono Rizal. Ulitin ko, Dom sa Viewpoint sa Angono Rizal. Nandun ako ngayon, papunta na ako dun ngayon. Bye everybody. Good night.